Ano ang pinaka-baduy na local and international brand? Baduy para sa akin. Para Internationally, Skechers. Kailangan ba ang diploma para maging successful as international brand? Sinong mas okay? Si Makagago o si Franklin Miano? As investor, isa lang pwede mong pag-investan. Saan ka mag-i-invest? Kangkong Chips by Josh Mojica or Daily Flight ni Sob Koy Koy? Ayan na. Ayan na nga. Eto na. Grabe. Finally, lumapag din dito. Sheesh. D. Frank Mendoza. Finally. Hey. MNLA. Yes, Sob, sir. kumusta? All good. My pleasure. Salamat sa pag-invite, guys. Aba, ang ganda ng ang ganda ng place mo dito. Alam mo, pangarap kong tumira dito talaga dati pa eh. BGC, Sobrang buhay na buhay itong BGC kasi. No? Oo. Right. City that never sleeps. Correct. And for me, this is, ito, para sa akin, ito pinakamagandang city sa Pilipinas. Ah, oo. talaga. For me. Oo. Whether business yan, partihan, kainan. Hindi ka nalalabas dito eh, no? Correct. Right. Actually, tingin ko mas maganda ng konti is Rockwell. Kaya lang, ang downside, mas maliit siya. Correct. Di ba Oo. ito parang lawak talaga niya. Pwede kang maglakad-lakad. Yeah, actually, ganda rin ng Rockwell, no? Ganda. Anong kinakabisihan mo lately, Sob Frank? Lately, expansion. Binabash ka ni Makagago lately, ah. Ako? Ay, hindi ba ikaw yun? Iba yun. Ibang Frank. Frank yan. Si Franklin. Yan yun, pare. Iba yun. Iba to. Di siya yun. Di siya yun. Di siya yun. Wrong Frank. Iba Frank yan. Double C. No, double C. So, Frank, anong kinakabisihan mo lately? Lately, syempre business pa rin talaga eh. Expansion this time. Expansion in terms of community. So, focus ako sa pag-build ng community. Ito yung Formula 100. Tama Isa ba? rin yun. Okay. Syempre. Pero major ng oras ko, majority ng time ko napupunta syempre sa clothing business pa rin. So, overall, sa retail, wholesale, stores, online, physical, everything. So, MN Plus LA, syempre, yung isa sa main brand na inaasikaso ko. Okay. Isa sa main brand. So, marami ka na ngayong ibang brands. Oh, yeah. Kagaya ng? Well, may binild ako sa Australia with my brother. Ito yung sa Adelaide? Same MN Plus LA team. Oo. Okay. Sa Adelaide, Sage Hill yung pangalan ng brand. Sage Sale. Sage Hill. Sage Hill. Yes. So hindi pala MN Plus LA ang brand na binild mo doon? Dalawa. So sa isang store, dalawa silang brand. Isang Filipino brand which is yung MN Plus LA and isang Australian-born brand which is yung Sage Hill. Oh, Anong pinagkaiba niya? Magkaiba yung design, magkaiba yung atake, ganun? Totally different brands, different demographics. So, yeah. Na mas fit for Australian. For the international market, I would say. Same din naman sa MN Plus LA for the international market din ang path ng both brands actually. Kasi I would like to represent Philippines ng international scale. Okay. So, which nagawa naman natin, di ba? Yeah. So, na-distribute ko ni MN Plus LA na sa marami pa ibang bansa. Tapos nakapagtayo din tayo ng physical store sa ibang bansa. So, I must say, we've gone international. Yeah, and I wanna affirm you on that, Sob, kasi Grabe. sobrang pride ka ng Pilipinas. Bihira ang nakakagawa ng nagawa mo. Salamat. Nang na-achieve mo. So, sobrang appreciate it. Filipino represent. Yes, sir. Curious ako, Sob. Salamat. Yung sa sinabi mong yan, na iba yung atake mo for international, for Filipino. Anong pinagkaiba niyan maliban sa pricing? Like, may design ba na mas gusto ng mga foreigner compared sa ating mga Pinoy? Parang ganon? Well, both design and presentation, I would say. Kasi syempre iba ang presentation kung ibang demographic ang tina-target mo, right? So, mostly sa pag-present ng products. Kasi yung products, ang difference nila is yung creativity, yung design, I would say. Okay. But of course, quality-wise, sagad naman lagi yung quality na binibigay natin. Yeah. So, magdi-differentiate na lang siya sa creativity, design, kasi it would take more time dun sa, syempre, mas higher scale product, mas higher demographic na, na target market. Medyo mas wild yung gusto dun eh. You know, so syempre sa medyo middle class, upper middle class pababa,
medyo pang daily clothes pa yung gusto. Unlike sa ang lifestyle kasi ng medyo upper class, parang bakasyon yan all year round eh. Okay. Right? So iba yung wardrobe nila. Kung isipin nyo, di ba? Oo nga, tama. Pag mayaman ka, ano ba ginagawa mo? Kung anong gusto mong gawin? Most likely, kung may business ka, di ba, ikaw may-ari noon, basta iba yung lifestyle nila eh. Most likely, pwede silang pumorma all year round. Oo, iba rin yung suotan. So iba rin yung damit, iba rin yung suotan nila. Yun. So yun yung magiging difference niyan. Kasi most likely, mas intricate yung gusto nila. So like, think of it this way, guys. Like sipin nyo, imagine yung medieval times. Okay. Damit ng i-extreme natin, damit ng hari, damit ng slave. Yeah. 'Di ba? Yeah. Yung intricacies ng art. Yun, magkaiba, 'di ba? Yung intricacies ng art, ng color, ng materials, correct. 'di ba? Yeah. Most likely yung kapa ng hari gawa sa dragon na tinawid pa yung 14 na mountains para makuha. Di ba? Parang gano'n, di ba? Correct. Diba? Tapos puno ng diamante yan kung anong bato, no? Oo, yung slave, suot niya, yung gawa sa sako lang. Basic lang siya. Parang gano'n yung extreme na example, di ba? Gets. Yun. So, yun. Hindi naman sa alipin tayo, mga sob na mga Pinoy. Pero gets yung ano, di ba? Alipin kasi kahit sa bansa naman may merong upper middle class, di ba? May upper class, may lower class. I just like to serve muna. Ang una ko talagang sinerve is middle pababa. Yun talaga muna yung sinerve ko. The majority of people around the earth. Parang gano'n yun. Sila muna. Tapos ngayon medyo tumatry tayong dun tayo sa upper class ng onte para ma-expand lang din yung horizons natin. Sinong nag-influence sa'yo maging negosyante, maging entrepreneur? Parents talaga. Sila pamilya kayo ng negosyante? Yes, I would say yes. Yes. And right now, sila masasabi mo bang minentoran ka nila before? Definitely. Or may ibang okay. Definitely. Ako, I believe, kids, kung nung bata ka, lumaki ka sa family mo, sila talaga nag-program sa'yo most likely eh. Di ba? Kayo ba? Di ba? Tingin nyo? Yeah. Most likely, sila yung matagal mong kasama eh. Bawal ka pa nga lumabas masyado nun. Right? So, ako, lumaki ako kasama yung family ko talaga eh. So, sila talaga nag-program sa akin everything. I would say yun talaga. Tsaka DNA na rin. I believe in DNA eh. Kung titignan yung lineage namin, marami talagang business talaga yung linya eh. Yun talaga majority. So, si Koy daw, yung lineage niya raw, Pharaoh eh. Pharaoh daw siya eh. No? Shoutout sa'yo, Koy. Pag natutulog pa na sa tulog. Matulog pa. So, right. Ngayon, maliban sa parents mo, so ngayon minimentoran ka pa nila? Ngayon, iba na? Yes. I would say yes, of course. Nakikinig pa rin ako sa kanila. Nakikinig pa rin ako sa parents ko. Okay, pero may iba ka bang mentor ngayon? Marami. Sino tingin mo yung parang per department, I have maybe 2 to 3, ganun. Hindi sobrang dami, pero like 2 to 3 siguro per department. Okay. Sige. Para at least may options. Yeah. So, iba yung mentor sa health, iba sa relationship, iba sa business, iba sa marketing, etc. Of course. Ano tingin mo yung parang biggest learning mo from any of your mentors na nagdala sa'yo kung nasan ka ngayon? Biggest learning? That's a good question. Favorite advice mo? Ano nila prepare for the best, expect for the worst. Yun talaga yung tumatak sa akin ever since. Bata pa lang ako sinasabi na sa akin ng father ko na bigay mo yung best na makakaya mo, prepare for the best. Pero kumbaga may contingency plan ka rin. If the worst happens, prepare your mind at least na ito yung mga posibleng mangyari if something goes wrong or if everything goes wrong. Correct. Diba? Kasi I think kapag you're ready for war, you'll be at peace. Nice, ganda nun ha. So hindi ka delusional, hindi ka naive na perfect world to. Of course not. I tend to when I start doing it kasi okay, magpaka-delulo ka na. Yun ba yung sinasabi nila? Magpaka-delusional. It's the time to be delusional pag action mode na. Pero pag planning mode, syempre, i-balance mo ng positivity, negativity, tsaka reality. Yeah. Kailangan talaga yun. Kundi, mahirap gumawa ng plan na purely positivity, purely negativity lang, or pure realism lang. Parang medyo mahirap yun. Yeah. So for me, I try
Alam mo, at least balance. May plan B, may plan C, may plan D kung Well, sumabit. actually, parang plan A lang talaga siya. Okay. Isa lang ang plano, we have to make this work. Tapos, siguro yung contingency plans na sinasabi ko, contingency plan siya na in case hindi mag-work ng ganitong paraan, iibahin lang natin yung paraan. Pero kailangan gumana pa rin tong main na goal natin. Oo. Okay. Kumbaga papunta pa rin siya doon sa isang main goal. Right. Iibahin lang natin ang atake. Yes. Nice, yes, nice. yes, yes. So, isa lang ang plano, matapos yung goal. Yung pa rin talaga yung plano niya. When you were starting, ano yung pinakamalaking naging challenges mo? Pinakamalaking challenge. Pinakamalaking challenge is makapitalan yung mga expansion and activities na gusto kong gawin. Okay. Oo, sobrang importante niyan pag mag-e-expand ka na. Lalo na global expansion ang ginawa ni Sob Frank, di ba? Right. That's where I realized na you have to make your plan work. Eto, curious ako. Since international brand na ngayon si MNLA, magkano kapital lang mo siya sinimulan? Magkano? Siguro below 50K. Yung 40, 50,000. Talaga? Pwede magkaroon ng 60K. clothing brand yan? Ganyang Nung panahon price? na yun. Oh, okay. Nung panahon na yun. Well, actually, you can still execute it right now. Pero I would say, hindi naman mas mahirap. Pareho lang din eh. Actually, pareho lang din. Kaya pa rin pala. Kaya pa rin, pero mas mahirap siguro ng onte kasi yung kalaban mo ngayon mas magagaling na. Hindi lang sa dami. Dati pa naman madami. Pero ngayon, tama, dumami rin. Pero mas magagaling ngayon eh. Digitally equipped, no? Oo, kasi ang bilis ngayon magpalakas ng online business. Kumbaga, sipin nyo na lang, anong mas mabilis palakasin? Online business o physical traditional business? Online definitely, di ba? Thumbs mo lang gagana, boom, 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 boom. So, ang daming magaling kasi madali. Right? So, sa competition ngayon, maraming magaling. Hindi katulad dati, para magkaroon ka ng clothing line, kailangan marunong ka mag-designer, marunong ka mag-pattern. Alam mo yun, marami kang skills na kailangan. Ngayon, ang dali mag-source out eh. Correct. Punta ka lang sa Fiverr, punta ka lang sa WeWork. Dami na dun. Di ba? Punta ka lang, mag-online ka lang. Hindi ka tulad dati, naabutan ko pa yung time na mag-source out ka physically talaga, literal. Na pati pattern nga ako gumagawa eh. Kasi mahirap maghanap ng matinong pattern maker eh. So, kailangan ako pa Ngayon, meron ng software. May printer na nga ako ng pattern eh. Imagine, di ba? Hindi ka tulad dati, mano-mano per size. Isipin mo, per size, bro, gagawa ako. Extra small hanggang double XL. Doon pa lang, ubos na yung oras ko. Pag nagupit pa nung cutter namin, gagawa pa ulit ako ng bago. Di ba? Gets mo? So, ang trabaho niya, yun, dati kasi hindi naman ganito kadami, halimbawa hindi pa ganun kamura yung mga equipment kasi nga malalaking factories lang yung nakaka-afford nun eh. Hindi katulad ngayon, siguro marami nang nakaka-afford, maraming bumibili, nagmumura yung mga bagay, so mas in a sense dumadali yung business gawin, in a sense, pero technically, pero kung isipin mo, may challenges pa rin, ganun pa rin kung like if you break it down, same. Ngayon naman, ano yung biggest challenges mo ngayon? Na ganyan ka naka-successful. Same pa rin eh. Sinabi nga sa akin ng grandmother ko, alam mo, Ihod, walang negosyanteng enough ang kapital niya. Kasi kung negosyante ka, lagi kang may isip na gagawin pa sa negosyo mo. Expansion, no? Or iba pang negosyong gawin. Correct. Diba? So naisip ko, yun na lang din talaga yung tanggap ko na challenge na lagi kong kailangan i-overcome. Kasi as a business owner / creative, ang dahil mong gustong gawin. Hindi, for example, business owner lang tingin ko sa sarili ko. Pwede na akong tumigil sa t-shirts eh. Diba? Pwede kong missionin na ako yung next na Hanes or next na Blue Corner ng Pilipinas. Diba? Correct. Tapusin na. Okay na yung legacy ko dun. Yayaman ka na dun. Like, diba? Life-changing money na rin ang pwede mo makuha dun. Kung business owner lang yung tingin ko sa sarili ko, hindi eh. Gusto ko mag-create eh. Hindi talaga ako purely businessman eh. Gusto ko mag-create. So, meron ba na parang parameters for you to finally say na, okay, this is it. Hanggang dito na lang ako.
That's it. Alam mo, I made sinabi ko yan. Actually, iniisip ko yan nun. Sabi ko rin sa father ko. Pero sabi niya sa akin, alam mo, Iho, knowing you, sinasabi mo lang yan ngayon, pero may maiisip ko na namang gagawin after niyan eh. Alright. Bata pa lang ako, ganun na ako. Sabi ko, ito na talaga. Ito na talaga yung laruan na magpapasaya sa akin. Di ba? Dating nung laruan, bubuklat-buklatin ko, alam ko na kung paano gumana, not interesting no more after 2 hours. I need another one. Next. Ano yung mas komplikadong laruan dyan, di ba? Okay. Tamiya, na-figure out ko na yan. Okay, ito yung pinakamabilis na engine, ito yung magandang gulong, yung sponge para maganda yung grip. O baka mali ako doon, syempre, di ba? Pero nung time na yun, parang, na-figure out ko na to, alam ko na, gumana na, mabilis na siya sa racetrack. Ano na yung next? Parang, tapos, meron akong napanood, like 2 weeks ago, na may dalawang klaseng tao daw. Tunog na. Okay. May dalawang klase daw na tao. Yung isang klase ng tao, driven siya ng dopamine once ma-achieve na niya kung ano man yung chine-chase niya. Okay. Yung isang klase naman ng tao, nagkakaroon siya ng dopamine while chasing. Okay? So, Sa yun process. yung mas mga nagiging successful sa business. Okay. Kasi mas may dopamine release sila sa process. Yung process mas matagal kesa pag na-reach Correct. mo eh. Yeah. So, hindi ka maboburnout basically. Sino ka sa dalawa? Doon ako sa dopamine while chasing. Nagka-crash na yung dopamine ko kapag nakuha ko na yung bagay. Nakamit ko na yung goal. So, yun nga yung pang mostly daw nagiging successful sa negosyo. Kasi the other hand naman, kung nagdo-dopamine ka lang kapag na-achieve mo na yung goal, di sunog ka dun sa process. Okay, parang Kasi hindi ka na-realize. nagdo-dopamine hit dun sa process eh. So, parang ang nangyayari sa'yo, nabu-burn out ka Correct. sa proseso. Napapagod. Napapagod ka. Ang gusto mo, yung outcome. Mm. So, mas bagay ka sa mga career na daily ka nare-reward or weekly ka nare-reward or may assurance ka na mare-reward ka. Kasi, di ba? Kasi dun, Gandang insight niya na. kasi dun yung Okay. dopamine hit mo eh. Ngayon, on the other hand, bilang negosyante, kailangan may dopamine hit ka while chasing kasi hindi ka sure dun sa goal eh. Yeah. Oo. Kahit gaano ka sure sa computation mo, pag negosyo yan, may biglang kung ano mang external factor yan eh. Di ba? Bakit yung stocks hindi ma-predict? Correct. Kung ang May negosyo risk na lagi. predict, di ba, ba't hindi lahat yung mayaman sa stocks? Yeah. Ba't hindi lahat yung mayaman sa forex? Di ba? Kasi mahirap siyang i-predict. Yun yung challenge dun. Yun yung binabayaran na skill sa mga, di ba, firms and everything. Yun yung binabayaran na skill. Na kahit papano, yung odds napapataas nila na mananalo sila. Correct, exactly. Right? Pero Yeah. sa business, wala talagang sigurado. You Correct. must be crazy para makayanan mo yung stress and pressure ng isang business. For example, sabihin natin isang tao, bigyan mo siya ng 10M. Sabihin mo sa kanya, ubusin mo yan. Tapos magiging 20 yan. Yung normal na tao, masusuka siya sa kabay. Hindi, tatago ko na to nung pinagsasasabi mo. Correct. 10M to eh. Anong magiging 20? Ilang taon na ako mabubuhay sa 10M. Correct. Itatago ko to, nababaliw ka. Di ba? Ganun yung Yeah. di ba? Yeah. Usually. Kung magkakaroon ka ng conversation sa kaibigan mong hindi siya DNA na negosyante versus DNA na negosyante, ganun yung magiging convo nila, di ba? Yung isang DNA na negosyante, uubusin ko na to. Di ba? Kailangan kong magawang Correct. hindi agad to. Correct. Yung isa naman na hindi sa DNA niya, hala, nababaliw ka na. Komportable na ako ng ilang taon na ito eh. Tabi ko na to. Samantalang ikaw gusto mo ubusin ngayon, greedy ka. Di ba? Ganun yeah. pa nga yung Tama, conversation na tama. mangyayari, di ba? Parang ganun pa eh. Pero naiintindihan ko sila pareho. May tanong ako. So, na-realize ko dyan sa sinabi mo, sa dalawang klase ng tao na yan. Nisip ko, ako ba, saan ang dopamine ko? Na-realize ko, yung dopamine ko naman, pag nakakakita na ako ng result. Okay, So, dun ba ako opposite sa kabila? kayo. Doon ka sa kabila. So, is it bad for a businessman? Well, alam mo, para sa akin, to each Wala. their own. Kasi may pros and cons naman lahat. Eh. Okay. Hindi naman sinabing porke ganun yung mas malaking odds na naging successful sa businessman, 100% sila lang eh. Yeah. Meron pa rin naman ito eh. Diba? Correct. Lagi lang meron talagang mas mataas na odds, malamang. Wala namang 50-50 in this world. Or kaya pa siyang baguhin. Kunyari, gusto kong maging ganyan. Kung yan pala yung maging successful or hindi. Alam mo, may design napanood ka. din ako na study na, well, tingin nyo ba ang DNA nababago? Parang Nababago. hindi. Hindi eh. Wala naman, Yan pala hindi. eh, no? Hindi siya kayang baguhin talaga eh. Aha. So, kung ako sa'yo, Maximize. i-maximize mo, utilize mo kung sino Utilize ka. mo. Kasi yung iba nga,
doon sila nasisimulang ma-depress and everything kasi tinatry nila masyadong baguhin sarili nila. Gets. Sabi kasi nung napanood ko sa TikTok, ganito dapat. Di ba? Subukan mo talagang ganito ako dapat kasi ang angas niya, ang dami niyang likes. Siya yung pinapansin ngayon. So, most likely, pag naging katulad niya ako, magiging ganyan din yung attention na makukuha ko. Hindi. Tingnan mo man yung DNA mo, family mo, lineage mo, ano yung DNA mo. Di ba? Yeah. Kung ano yung DNA mo, ano yung ginagawa mo nung bata ka, anong skills mo noon, capitalize on that. Kasi, ibig sabihin, may foundation ka na dun eh. Correct. Diba? Yun yung foundation mo eh. I-utilize mo na yung foundation na yun kaysa try mo pa magbago ng, alam mo yun, ng ibang-iba dun sa kung ano ka. Tapos yung mga hindi mo trip gawin, i-leverage mo. Exactly. That's a good insight. Actually, yun yung unti-unti mong i-hire out, di ba? Kaysa pilitin mo i-embrace, no? Kahit di mo siya trip. Oo. Hanap ka ng magaling doon, enjoy siyang gawin yun. Correct. Kaya nga ako sinasabi ko lagi, bet on your strengths. Double down on your strengths. Yes. May mga nagsasabi, work on your weaknesses. Siguro on different situations pwede. Pero kung expansion ng business, kukuha ka ba ng empleyado na mahina? Kukuha ka ba ng salesman na ang weakness niya sales? Tapos itatry mo pa siyang i-workout? I-training mo na i-training. Hindi, lipat mo ng department yan. Hanapin mo kung ano yung strength niya. Doon mo siya bigyan ng stage. Yeah. Diba? Baka magaling pala siya bookkeeping. Tapos pinipilit mo siya mag-salesman. Dito ka na lang. Dito ka sa bookkeeping. Lahat ng bookkeeping na gagawin mo sa buong buhay mo, gagawin mo dito. Yan, magiging masaya kayo pareho. Giling. Gandang diba? input. So, tignan mo talaga kung ano yung strength ng tao, ano yung skill niya. Kung wala, depende na lang sa'yo kung afford mo ba yung oras na i-grow pa siya or baka hindi mo pa afford yung oras, you need to find another one. Yeah. Diba? Correct. Depende na lang sa businessman yun eh. Pero, syempre, I'm thinking about growth kasi the more growth you have, the more people you help, the more jobs you create. Yes. Diba? The more consumers are going to be happy. So, ganun ko siya tignan. Kaya, I expand as much as I can. Balik tayo ngayon dito sa MNLA. Ang MNLA ba, ikaw lang may-ari? May korporasyon ba kayo? Sino mga kanegosyo mo? Technically ako lang, pero syempre maraming tao behind, family, basically family. Si Koy, sosyo kayo ni Koy sa MNLA? Sa daily flight. Sa daily flight. But marami kaming ginagawa na basically parang magkasosyo na rin kami sa ibang businesses pa eh. Kasi para ba sa MNLA, I could say na parang kasosyo ko na rin siya kasi may mga paraan kami na he can make money through my business and resources. Okay. Kasi pag may resource ako, I don't see the point not sharing it to my friends kung pwede naman na pare-pareho kaming kumita gamit yung resources ko. Gets. Halimbawa yung resources na meron ako can serve more than me. Diba? Yeah. Hindi serve din natin yung resources natin sa ibang tao. Tsaka nung nagkakilala kayo ni Koy, may MNLA na. Oh, yeah. Diba? Ilang years ka na tinatrabaho mo yung MNLA tapos parang walang resulta or hindi mo nakukuha yung resulta ang gusto mo? Wala walang time na ganun. Talaga? Instant success? I don't want to sound like I'm bragging, bro, pero strength ko talaga siya eh. Kumbaga, kahit di ko pa sinisimulan yung clothing, alam kong strength ko na yung clothing eh. Bata pa lang ako na yung, kumbaga, isipin nyo ganito, di ba, may mga play tayo nung bata. Yeah. Activities na play, whatever. Kunyari, mafia kayo lahat. Diba? Yung mga gano'n, kunyari, whatever play, di ba? Or kailangan naka-business attire kayo for the day, di ba? Ako yung tipong hihiraman ng tropa na, dala ka naman ng suit. Meron ka, alam namin, ganyan. Siya, dadala naman ako 7. Kasi sino ba namang bata may ganong karaming suit? Diba? Kasi ako, punta ako sa bahay nila lolo, ito, mga kadamit ng great-grandfather mo, hindi niya nagamit, nawala na siya, gano'n. Yeah. Kasya sa akin to akin na lang. Sige, sukat ka ng gusto mo. Siyempre, tuwan-tuwa sila yung apo, magkakaroon ng suit na kay great-grandfather, diba? May pangalan pa niya. Pamana. Kunin ko lahat yan. Ako yung apong interesado sa mga damit. Bata pa lang. So parang, tas tama yung fitting sa akin. Okay. Alam mo yun, parang aware na ako sa fitting kasi yung mother ko sobrang picky pagdating sa fitting. So, mag-fitting room, bibili lang ako ng jeans. Ang tagal namin kasi kailangan tamang-tama talaga yung fit sa akin. Lahat ng uniform ko, lahat, pinatahi pa niya ng tamang fit. Bibili off the shelf, kasi may requirement di ba? May requirement kayo na kung anong design, So, bibili off the shelf or bibili from the school. Kasi papa-tailor, i-alter, ipapa-tailor, papasukatan. Correct. Kaya bata pa lang ako, parang very conscious na ako pagdating sa itsura sa damit.
Ayaw ng nanay ko, lagi ko naririnig sinasabi niya, lousy ng itsura mo. So ayaw niya ng lousy fit, lousy na itsura. So, kailan naman yung nakita mo na talaga yung result na at masasabi mo ng okay, fine, I made it. MNLA made it. Based on result. Unang release, nung dinrap ko yung brand sa SMX, parang 80% sold ako 90% sold ako. Grabe, first release? First drop, first ever drop. Ang nirelease ko pa lang parang 3 pictures online, parang ganun. Okay. Tapos yun 80-90%. Ano lang, mali lang ako prediction ng sizes. May maliliit yung iba kaya hindi nabenta. Partida pa yun. Wow. Grabe. So, iniisip ko na ang problema ko na ito, production. Lumaki pa yung capital ko para mas marami pa ako ma-produce kasi walang problema. Tinangkilik agad ng tao. Tama. Production talaga yung problema ko ever since nung nagsa-start. Parang hindi ko mahabol yung demand ng tao. Naiinis ako nun kasi parang, pucha, 2 months kung tinrabaho, 3 months, tapos ubusin nyo ng 2 days. Pagpapakin nyo kami ng 1 week. Alam mo yun? Good problem yan. Good problem. Diba? Ang saya kasi nung process na design ka, gagawin mo yung lookbook. Ang saya-saya nun eh. Tapos ubusin nyo lang ng ganong kabilis. Parang, gagawa na naman akong bago ngayon. Alam mo yun? Okay, gawa na naman akong bago. Fine. Ay, gawa na naman. So yun yung nakakahinis na part nun na parang inuubos nyo agad Yeah. Kaya nasa mindset ko nun na kailangan matalo ko yung demand. Kailangan mapahaba ako man lang yung panahon na bago nila maubos yung ginawa ko. Yun. Anong ginawa mo? Like, nag-loan ka ba? You ask for more capital from your parents? Paano mo na-overcome yun? Yung... Halo-halo na. Halo-halo na eh. Iba-iba na eh. May loan sa family. Okay. Lahat na. Tita, mami, lahat na. Tawagan na ng relatives yan. Kasi nga, diba paparating na yung Pasko. Yan, lalo na yan. Kailangan ko ng kapital eh. Parang alam ko yung parating na demand eh. Correct. Hindi pa Pasko, ubus na yung kapital ko kasi nga ubus na agad, tas 2 months nga gawin eh. 2 to 3 months ko nga kailangan ilagay yung kapital ko dun eh. So kailangan ko pa ng more para masulit ko yung Pasko. Madalas sa Pasko talaga kailangan ko ng kapital kasi nga alam ko, sayang. Mataas ang demand. Sayang talaga, sayang. So laging ganun. So mag-loan ako sa family or sa bank, kung anong paraan man makakuha ko ng kapital para masulit ko lang talaga. Hindi nga ako actually after sa profit ng Pasko eh. After ako dun sa madadagdag na tao sa community ko eh. Kasi ang daming tao na hindi nagsha-shopping all throughout the year except Christmas. Correct. Right? So gusto kong yung mga nagsha-shop ng Christmas, pasok na kayo dito sa community namin. Dito nyo na gastusin yung perang tinatago nyo ng buong taon. Sasaya ka, huwag kang mag-alala. Parang gano'n. Sure ako, yung ginastos mo dito, the best na siya na 770 mo or 1,000 pesos. Kung ano man yung budget mo, para sa damit, dito mo makuha na yung the best. Wala kang masasabi dito. Parang yun talaga yung nasa isip ko na kailangan maging ganun yung damit na nilalabas ko na sa presyong to. Maghanap ka sa buong earth. Wala kang magagastos sa kasing ganda ng produktong magagawa ko sa presyong to. So, ganun ko siya isipin. Kaya, hindi ako after lagi sa malaking profits, ganyan. Lagi nga tinatanong pa sa shop, ano to, peso ba to o dollars? Correct. Isipin mo, ganun ka. Iba, willing silang bilhin na dollars yung presyo. Kahit dollar siya, no? Yung iba nadidismaya pa, ha? Parang pag foreigner, lalo nadidismaya sila kasi patang mura. Kasi sa foreigner, nakikita nila yung craft eh. Hindi katulad sa Pinas, dito sa atin, unfortunately, nasa stage pa tayo na pricing talaga ang tinitignan na. Diba? Kahit gaano kaganda yung craft, kung ganito presyo niyan, wala nga siyang budget, anong gagawin natin kahit nagagandahan siya? Correct. Ang malapit doon, plain black pa lang yan. Diba? Isipin mo, ang daming lumalapit na may nagdi-DM sa akin na binabati daw yung damit nila, plain t-shirt lang naman. Yun kasi nga nilalagyan ko siya ng mga small details na up to the small details. Alam niyo ba may mga flaw yung mga t-shirts or hindi lang t-shirts, actually karamihan ng gawa kong damit meron silang flaw na sinasadya ko kasi hindi siya industry standard. Okay. Sinasadya ko tong mga flaw na to para makuha ko yung gusto kong itsura. Ngayon, nalalaman ko tuloy pag may gumaya sa akin. Okay. Kasi yung flaw na yun, hindi naman dapat nangyayari yun eh. Ako lang, sinadya ko lang yung mali na yun eh. So, pag nakita ko yung mali na yun,
Kumbaga trademark ko yun. Hidden signature ko siya kumbaga sa lahat ng damit na ginagawa ko. Merong mali dyan. Na yung pattern maker, sure akong hindi nila gagawin yan kasi mali nga yung practice na yun eh. Wala sa industry standard Wala yun. Ako lang makakaalam nun kasi sadya ko yun. Okay, so pag nakita ko yung mali na yun, alam ko na. Ginaya mo ako. Oo, alam ko na. Gets ko na. Siyempre, bukod dun yung sukat, everything. Kasi nakikita ko tol, pag off ng 1/4 yan, 1/4 inch, 1/8 inch, alam ko yan. So, kasi siyempre kakatingin-tingin ko ilang taon na ako nagtititingin, more than a decade na ako nagtititingin ng mga damit eh. Samples isang araw, ilang na-approve mong sample sa isang araw. Bago ka makarating ng perfect na blank t-shirt, kala mo ba isang sample lang yun? Di naka-1,000 samples na ako ng t-shirts eh. Kaya, grabing mastery na talaga, no? Oo. Like, more than 20,000 hours. They say it takes 20,000 hours to master something, right? Yeah. More than na ako, malayo na sa 20,000 hours. I remember the days na pagkagising ko, nagpa-pattern na ako hanggang pagkatulog ko, nagpa-pattern pa rin ako. Kasi yun yung start ng collection eh. Para makabuka ng collection, kailangan mo ng pattern eh. So, hindi makuha ng pattern makers yung gusto kong fit, masyadong advance. Yung alam ng Pilipino, syempre, traditional. Pag may ginawa akong medyo malaking ganito, hindi ganyan, mali yan. Di ba? Hindi nila nagigits eh. Correct. Mali, malaki masyado yung manggas mo, iho. Di ba? Hindi, nay, yun yung gusto ko talaga sadya. Di ba? Magagagano. Ako na nga. Ako na. Sige na, ako na. Bata pa lang ako, gumagawa na ako ng damit para sa laruan eh. So yung patterns, alam ko na yun na, malaking laruan lang kayo eh. Gets ko na yan. Galing, no? So, passion mo talaga to, no? Fortunately, oo. Yes, fortunately. Ito yung mga times na yung passion turn into profit di ba? Actually, very blessed to. Fortunately, yun yung nangyari na. So, parang hindi mo na mako-consider na parang lang naglalaro nito eh. Hindi mo na ito na-consider. Ikigay mo to eh. Yun talaga siya. And ano naman yung naging thought process mo? Paano ka umabot sa point na hindi ka na nakontento sa Pilipinas? Gusto kong mag-global. Global na to. International. Even before I started, global naman na yung nasa isip ko eh. Kasi kaya naman nilang it's Los Angeles eh. Lumabas yung idea na sa LA ako, wala naman sa Pilipinas eh. Pero sinaserve ko na ang Philippines noon pa man. Bago pa magkaroon ng brand, marami na ako sinusuplayan ditong malalaking brands, maliliit na brands. So bago pa magsimula yung sarili kong brand. Sinusuplayan ng? Damit. Okay. Subcontractors, ganyan. Subcontractor ako noon. So subcon ako noon, ganyan. Yan. Yung wife ko ang nag-aasikaso basically ng So, question ito. Factory. Masasabi mo ba na ang MNLA ang isa, if not the top local brand dito sa Pilipinas? Siyempre naman. Kumbaga, baby ko yan eh. Diba? Sabihin mo kung pangit yung baby mo. Hindi, diba? Correct. So, sa akin yung pinakamaganda. Of course. Sa akin yung pinakamalupit. Diba? Now, ang question ko, follow-up question ko dyan. Maraming nauna sa'yo na nag-attempt. Or even ngayon, may mga competitors, may mga nagsusubok, no? Why do you think na hindi nila na-achieve yung nagawa mo? Na talagang mag-succeed. Kasi iba yung tinry mo lang, iba yung talagang nagkaroon ka ng result. Correct. Ano yung hindi nila ginagawa? Ano yung di nila nagawa? Ano yung pinagkaiba nila sa'yo? Ba't di nila hindi sila nakarating dyan sa ganyang estado? Yung iba na una pa sa'yo? Or kasabayin mo? Well, I think pare-pareho lang lahat eh. Na, of course, merong mga brands na mas mataas pa sa akin, right? Yeah. Yung difference ko din sa kanila is the same. Kung ano yung difference ng mga sinasabi mong brands na hindi nagawa yung nagawa ko. Which is, sinabi mo na rin eh, trying lang kasi yung ginagawa nila eh. Hindi sila after the results eh. They're just trying. Parang, sinecheck mo lang kung gagana ba o hindi. So may possibility hindi tuloy. So ako, the more na times na ginagawa ko siya na hindi na trying, the more naaangat din ako sa business ko. That's how I see it. Okay. Diba? So sila, marami lang silang ginawa na try lang. Kaya tuloy, hindi nila ma-reach yung full potential nila kung ano man. Okay, so nakuha ko dito, it will all start with your mindset na ikaw kasi, ang mindset mo, gagawin ko to dominate, to conquer. Versus, try ko lang, check ko lang. Subukan ko kung mag-work. Dominate and conquer myself, yes. Okay. Sarili. Gusto ko ma-reach yung full potential ko eh. Mm-hmm. Kasi sayang eh.
Yeah. Parang iniisip ko, sayang, binigyan ako ng ganito, binigyan ako ng ganyan, ganito ako, ganyan. Like, alam mo yun, tao ka eh. Complex yung utak mo eh. Yeah. Diba? Born ka with complete fingers, complete hands. So, iniisip ko, i-utilize natin to maximum. Ang ganda ng mindset no na mga sob na nakikinig no Oo. na hindi mo gagawin yung isang bagay para talunin si ganto, si ganyan. Kalaban mo sarili mo na higitan ko lagi yung sarili ko, i-achieve yung maximum potential ko no, yung ako lang, yung full focus potential ako sa akin. kasi pag ginawa mo yun Kasi pag natalo mo yung sarili mo, sino ba talagang nanalo? Ikaw din eh. Di ba? Yeah. Di ba? Ikaw din talaga eh. Mhm. Di ba? Ganda So kung nun, matalo ka man ngayon, sino nag-benefit doon? Sinong nanalo? Ikaw din naman eh. Mhm. Di ba? So tuloy-tuloy ka lang na ikaw talaga yung kalaban mo dito. Ikaw talaga yung tignan mo na performance dito. Yeah. Anong sikreto mo or formula? Paano ka nagiging innovative pa rin? Despite na successful na eh. Yeah, and despite the very competitive ito yung competition market, competitive market. Movement wherever I go. Movement kahit saan. Napansin ko kasi ang mga tao, napansin ko lang to kasi marami akong nakakasama, of course, di ba? Socialization, everything. Nakikita ko yung mga tao, hindi nila tendency na lumabas. Ang default ng tao magstay sa loob. Lalo na nung nag-pandemic. Yeah. So ang default na nung naging tao is to stay inside, where ang default ng DNA ng tao is to explore. Kaya nga ang daming technological advancement, kaya nga may na-discover na mga bansa, na-discover na equipments, transportation, kasi nag-explore yung mga tao. Okay. So nasa DNA ng tao mag-explore, mag-hunt, mag-conquer, di ba? So kung susundin natin yung DNA na yun, hindi ka mauubusan ng creativeness para mag-innovate. Okay. Di ba? Sobrang dami mong pwedeng inspiration sa mundo eh. Sa Pilipinas lang, kahit ang late-late ng Pilipinas, kayo ba masasabi nyong nalibot nyo na itong buong Pilipinas? Di pa. Tingin nyo ba na-juice nyo na talaga lahat ng pwede nyong i-juice na creative juice dito sa Pilipinas? Hindi pa. Hindi pa eh. Hindi Correct. Posible ba na sa lifetime mo maubos mo yun? Parang hindi rin eh. nga rin. So paano ka mauubusan ng innovation? Mhm. Hindi. Nauubos ba yung problema ng mundo? Hindi din. Hindi din eh. Oo. 'Di ba? Nag-iiba lang siya ng intensity. So the more Correct, problems you solve, edi nag-innovate ka na nun. Oo nga. Yeah. 'Di ba? Galing. May bagong problema rin every day. Yeah. Siyempre nag-iiba ng problems as we go along, 'di ba? So kung may bagong problem, edi may bago kang opportunity mag-innovate na naman. Yeah. 'Di ba? Pag na-solve mo 'yun, edi innovation mo 'yun. Correct. So you go So, like, out, you travel, hanap ng ibang inspiration Right. from other countries, culture. Right. I feel People. like, halimbawa tol, binigyan mo yung anak mo ng binigyan mo siya, let's say, ng tree house. Okay. Matutuwa ka ba pag alam niya yung bawat sulok, in-explore niya mabuti yung tree house niya? Matutuwa ka, di ba? Oo naman. Gaganahan ka bang bigyan siya ng isa pang mas malaking Mas bahay malaki na naman. i-explore Oo, niya? Yeah. syempre. Kung makita mo yung anak mo, hindi man lang siya umakyat ng treehouse, Mhm. gaganahan ka kayang magbigay sa kanya. Hindi Yeah. na, hindi na. Right? So, ako, ganun ko lang din tignan. Ang daming binigay sa atin ng creator eh. Oh. Hindi mo man lang silipin. Hindi mo man lang i-experience yung ibang culture ng mga kapatid mo. Correct. 'Di ba? Brothers and sisters mo all around the world, di mo man lang tikman yung pagkain nila. Yeah. 'Di ba? Correct. Parang ganun ko siya isipin na, marami tayong brothers and sisters all over the earth. Iba-iba tayo ng kinalakihan, Right. iba-iba tayo ng kultura, iba-iba tayo ng spices, iba-iba tayo ng tela, iba-iba tayo ng tradisyon. Hindi ba parang okay din na ma-check out mo yung mga yun? Oo nga, no? Parang mga pinsan mo sila sa malalayong kamag-anak, di ba na? Yeah. Oy, Correct. Di ba ganito pala yung food trip nyo dito? Ganito nyo lutuin yung manok? Correct, Di ba? Parang correct. ganun, di ba? Yeah. Parang interesting lang siya sa akin na malibot na parang makita or yung iba naman, interested sila na i-share sa bansa nila. Ako din, interested din ako sa ganun. Yung iba hindi interested lumibot eh. Interested sila matry yun pero sa bansa na nila. Oo. 'Di ba? So Yeah. I understand those types of people din. Iba-iba tayo eh. So Correct. ako yung tipong siguro nung unang panahon ako yung tipong merchant na
naglibot-libot, kumulekta ng spices sa India, sa China, tapos lumapag ng Amerika, nagbenta ng spices doon. Alam mo yun? So, parang kanya-kanya tayo eh. So ako, parang, yun yung trip ko. Galing, no? I think that also answers the question natin kanina na ano yung pinagkaiba mo sa iba sa mga nauna. Kasi sila parang hindi na sila umalis doon sa, parang... Sa comfort nila. Tsaka doon sa nakasanayan na parang naglalabanan na lang ng design. Exactly. Versus ito, anong binago ni MNLA? Yung fitting, yung malaking manggas, 'di ba? Doon pa lang kaya kahit plain pa lang yung standout na eh. Oo, nag-stand out kasi yun nga may mga sinasadyang mga error, 'di ba? So ang galing. Nakikita ko na ngayon kung paano ka mag-isip. No wonder you are very successful. Hey, salamat sir. So ikaw ba masabi mo ngayon na ikaw ba may work-life balance ka pa ba ngayon o talagang todo work ka lang? Alam mo, maganda sabihin kung may work-life balance ka no? Pero I think isa yan sa pinaka mahirap ma-achieve. Kailan ko lang na-realize na there are 2 steps of getting rich pala eh. Yung una kasi akala ko na pag pumera ka na okay na. Meron pa palang level 2. Kailangan mo pa palang gumawa ng paraan na may oras ka para spend yung pera mo. Okay, tama naman. Di ba? Dami mo ang pera, di mo naman magamit. Tama. Di ba? Kaya ako, una pa lang, naturo na sa akin ng tatay ko yun. Alam nyo ba yung pipeline theory? Ano yan? Hindi eh. Ngayon ko lang ilalapag sa podcast. Yan. I think ngayon lang. Pipeline theory. Okay, si pipeline theory, may dalawang tao. Okay, si Leo at si Paolo. Okay. Si Leo, sino mas malaki katawan sa inyo? Si Leo. Okay. Si Leo, bale, siya yung dalawa kayong taga-village. Ang problema ng village nyo, wala kayong tubig. Ang tubig nasa bundok pa. Akit pa ng bundok. Okay, dalawa kayong malakas na lalaki, pero si Leo mas malakas, mas malaki yung katawan niya. Si Paolo medyo mas sharp sa utak. Okay. Kasi lumaki siyang payat eh. So kailangan mas madiskarte siya. Kahit ikaw puro lakas ka, sanay ka sa lakas eh. So ngayon, pareho kayo nagnegosyo, tayo kayo ng, kumbaga, supply ng tubig. Aakit kayo dun sa bundok, kuha kayong tubig, tapos bababa niyo yung tubig, bebenta nyo. Ikaw, mas malakas ka, so laging marami kang kinikita araw-araw, dahil mo nabubuhat eh. Si Paolo naman, naisip niya, what if kumuha lang ako ng just enough na tubig, tapos tuwing aakit ako, unti-unti ko i-build yung pipe. Okay. Mula sa bundok, pababa dun sa village namin. Okay, ngayon, months go by, ganun lang ginagawa. Okay, sakto lang kinikita ni Paolo. Ngayon, si Leo naman, dami kinikita every weekend, punta siya sa bar, live the life. Dahil niya pera pumapasok di ba? After months, sumasakit na yung katawan ni Paolo. Medyo sumasakit na yung kasukasuhan niya, araw-araw siya nagbubuhat di ba? Si Paolo naman, malapit na niya ma-build yung pipeline niya. Patapos na siya. Okay, ang ending, ang nangyari, nagkasakit na si Paolo, hindi na siya makapagbuhat. Si Leo, nagkasakit na siya, hindi siya makapagbuhat kasi for years, buhat siya ng buhat, sira na yung katawan niya. Ngayon, on the other hand, si Paolo naman, tapos na yung pipeline niya. Anli na. Okay pa yung katawan niya, di ba? Simula na ngayon, dumating yung pera niya. So, nagets niyo yung difference? Yeah. Oo, no? Yun yung pipeline theory na sinasabi. Galing. Na you'd have to have the patience to build. Kesa yung isa na mabilisan. Mabilisan lang. Diba? So, parang siya long game siya. Yes. Oh. Yes. Anong itsura ng typical day mo? Typical day. Ano yung usual routines mo? Ano oras ka gumigising? Ang ginagawa ang paggigising? Anong oras ka matulog? Actually guys, sa totoo lang, iba-iba talaga eh. Pero basically, I try to stick to wake up, workout, work, tapos kain, tapos work, tapos workout ulit. 2 beses ka nag-workout? I try to. Kahit yung workout na yun, kahit as minimal as walking lang. Okay. Tapos, work ulit, onting me time na, onting whatever, scroll, whatever. Chill lang. Chill, pero basically research pa rin eh. Naghanap pa rin ng inspiration. Research eh. Papatalino ako or pinapaganda ko yung designs ko. Tapos tulog. Yun. I stick to that routine. Yun lang. Actually,
paulit-ulit na gano'n. Yun yung routine. Paulit-ulit siyang gano'n. Depende lang kung nasang bansa ako. Kasi most of the time wala ako dito eh. So, ang maiiba lang sa routine, naglalakad-lakad ako sa labas or nagdadrive-drive ako around. Yun lang yung maiiba. Pag nandito, either nasa condo, nasa store, o nasa bahay. Kung ano, yun lang. Yun yung maiiba sa kanya. Okay. Ano naman yung tsura ng lazy day mo? May ganun ka ba na parang Di ko feel ngayon. Strip lang ako ngayon. Once a week, wala akong gagawing trabaho, pahinga ako. May ganun ka bang klaseng Pinaka-lazy day ko siguro mag-podcast. Makinig ng podcast? Hindi, mag-podcast ako. Mag-podcast ka? Okay. Ito yung isa inyo nila, Koy. Meron ka bang solo podcast? Ganun. Wala eh. Ito yung kila Koy? Yung kila Koy, yun. Medyo lazy. Yun, I think lazy day yun. Pa-podcast lang ako eh. Podcast, tambay ka na dun. Business pa rin naman. Pero usap mo Productive pa rin eh, no? Pero business pa rin. Diba? Pag-uusapan namin, diba? Puro ideas pa rin yan. Yun. I think yun na yung pinaka-lazy day. Yun na yun. Sipag pa din eh, no? Paano mo naman ano naman yung sikreto? Kasi tinanong din namin to kay Koy. Kaso off-cam na natin tinatanong kay Koy. Ngayon gusto namin tanong sa'yo, paano mo nakikip na motivated and inspired ka lagi araw-araw despite all the challenges? Hindi ako motivated at inspired araw-araw. Baka iniisip nyo dahil nagbibitaw ako ng mga positivity. Araw-araw. Everyday yan. Napagasan ko lang din kayo. Diba? Pero siyempre, hindi araw-araw yun. Hindi talaga araw-araw nagigising kang positive ka, motivated. Hindi Pero, yun yung mga opportunity para sa akin na, pag ginawa ko to, the next time, mas malakas na ako. Yan. Kumbaga, pag na-overcome ko yung araw na hindi ako motivated, tas ginawa ko pa rin siya, the next time, mas malakas na ako, mas hindi ko na kailangan ng motivation. Yeah. Goals na lang ang nagpapatakbo sa akin actually. Reality at goals ang nagpapatakbo sa akin. Nung una, syempre, kailangan ko motivation, everything, ganyan. Yes. Pero once you get rolling, tingin mo ba pwede kong idahilan ngayon sa mga tao ko na wala akong motivation, wala kayong sweldo today Hindi na pwede. Diba? Sarado natin lahat ng store, hindi ako motivated today. Bawal yan. Hindi naman diba? So wala na akong choice. Aabot ka rin sa point na wala ka ng choice. Yan na yung responsibilidad mo Motivated ka man, depressed ka man, ano man, wala kang choice. Ginusto mo yan. Diba? Oo nga, no? Actually, mas importante talaga yan. Disiplina. Yun na rin. Discipline compared to motivation and inspiration. Right. Discipline na kailangan mo ma-achieve kung ano yung sinet mo na goals. Kahit hindi ka motivated and inspired, you do it anyway, di ba? Oo, correct. So right now, ilan yung current branches mo? 10. 10, wow. 9 dito, 1 sa Australia. Okay. Question ko, ano yung system and structure mo? Natuloy sila nag-ooperate and nagtatrive ang mga branches na yan kahit wala ka dun physically. Kasi may mga kilala ko mga negosyante na hindi na nakakapag-expand, wala ring time because tali dahil dun sa mga negosyo nila na nandun na sila, nahukupitan pa sila, nandun na sila, nagkakaproblema pa, what more kung mawawala pa sila. Kaya hindi na makapag-expand at wala na ring time freedom. Ikaw, anong sikreto mo dyan sa anong sistema mo, structure mo dyan? Okay, question sa inyo guys. Meron ba kayong mga friends or people na kahit hindi friends na naging ka-close nyo through online over physical contact? Dami. Meron. Dami. Would you say meron ba kayong mga friends na mas naging closer kayo dahil sa online interaction over physical? Meron din. Yes. Same with business. Kung itatrato mo siya na kaya mo siyang patakbuhin online, magagawa mo siya. Kasi hindi mo ba makakausap yung mga empleyado mo online? Okay, gets. Hindi mo ba makakausap yung suppliers mo online? Yung managers mo, yung contractors mo? Pwede mo nga sila i-FaceTime kung gusto mo. Correct. Ito pa yung mukha nila di ba? So, I think what's hindering people is yung traditional mindset na kailangan magkita. Kailangan face-to-face. Oo. So, isipin nyo yung wasted time sa pagsischedule. Pwede ka ba ng 8? Pwede ka ba ng, hindi, 10 pwede ka? Hindi. Okay, so next week na lang tayo. Boom! Di ba? Gets mo? Correct. Di ba? Ang daming na-waste na oras What if nung nagsischedule kayo, pinag-usapan nyo na kung ano yung kailangan yung pag-usapan? Yeah. Yun na yun Di ba? Yeah. Maraming akong tao na for example, ito yung brand na Witness Real Hypnosis. Isang brand yan na local, ang ganda ng brand din nila. Nag-collab na kami before.
isipin nyo, on the way na yung second collab namin palabas na, hindi pa kami nakikita face-to-face ng tao. Okay. We have so many graphic designs na nalabas na design na niya, na work together namin, nang hindi kami nakikita. Kahit kahit FaceTime, hindi ko nga alam yung mukha niya. Paano yun? Voice call lang? Tsaka chat? Tsaka Voice message. Voice message and chats only. Oh. Di ba? Pero kung isipin ko pa na, hindi, kailangan nakikita kami, kailangan may tiwala ako sa taong to na nakikita kami personally bago ko simulan tong art namin. Kung ganun ako mag-isip, wala na, di ba? Tagalan na yan. Isipin mo kung gaano karaming customers na yung na-serve namin na tuwa dun sa pieces na the collab, alam mo yun, the collab you never thought you need, di ba? Parang ganun na MN Plus LH at WSH na dalawang underground brands biglang nag-collab out of nowhere. Kasi gets namin sa isa't isa na mutual tong magagawa nating collab. Maangas yung brand mo, maangas yung brand ko. Pareho tayo ng frequency ng brand. Tara, trabaho tayo. Ganun lang kami kasimple mag-isip. Cool guy lang siya, di ba? Cool guy lang din siya. Chill siya about it. You know, we do business together. Alam mo yun, nakagawa na kami ng pera together. Di ba? Nakagawa na kami ng livelihood together. Isipin nyo. Ang gamit lang namin, Instagram. DMs lang. Tol, may mga nagkakaroon nga ng pamilya gamit yung sa bagay, no? Chats Dating app. Correct. Sino nakakabuo sila ng pamilya gamit yung mga app? Tapos business, di mo kaya makabuo. Okay. Malamang kaya mo rin dapat yun. Tingin nyo ba sila, yung may-ari ng Zara o may-ari ng Uniqlo, binibisita niya lahat ng shop niya isa-isa, bawat binubuksan? Hindi na. Lahat ba yun? Araw-araw pinupuntahan niya. Kailangan imi-meeting niya yung mga tao every lunchtime na magkita-kita pa sila. Hindi. Hindi ganun i-build yun. Kailangan nga yung mga tao mo, ma-live din nila yung buhay nila. Right. Di ba? Hindi yung hihingi ka pa ng extra time sa kanila para magkita kayo, para umupo dyan, mag-travel papunta dyan o di ba? Yeah. May certain amount na kailangan nun, may healthy amount na kailangan nun, pero ma-operate mo siya ng internet. I must say, ma-operate mo siya through the internet. Ang daming ganong brands. Sobrang daming ganong companies as well. Ang ganda nito kasi kumbaga binibigyan mo ng mga sob na nanonood sa atin na maybe nagpaplano ka magnegosyo or whatsoever. Or may mga negosyo na traditional pa rin mag-isip Yun, exactly, mismo. Parang eto nabibigyan kayo ng glimpse na, pwede naman 100% na, hindi 100%, pero alam mo yun, online brand, online alam business. Mo, magandang point yun, bro. Isipin mo, hindi siya kasing 100% effective as personal. Okay, let's say ganun yung kaso. Okay? May instances na mas effective ang online, may instances na hindi. O doon tayo sa hindi, okay? Sige. So, less effective siya by ilang percent, let's say, half. Okay? Okay. Pag nag-personal, mas effective siya. Ang tanong, gaano karaming beses ko may execute yan online hanggang sa ma-perfect ko siya? Versus sa pinipilit yung magkita personal. Sa isang buwan, kahit 30 times kung ulit-ulitin yan, magagawa ko. Kung online. Yung pagkikita nyo, ilang beses nyo lang magagawa yan. Right? Galing. Sa isang araw, ilan lang kaya mong kitain sa Pilipinas? Diba? Travel time mo pa lang ilang oras ni. Correct. Yeah. Hindi ko sure kung si Mark Cuban o si Richard Branson, basta dalawang American billionaires, isa sa kanila, emails lang ang ginagamit. Si Mark Cuban, Mark Cuban ba yan? Mark Cuban. Emails lang siya. Hindi siya sumasagot ng phone calls o emails lang. Never. Ako, voice messages lang ginagawa ko usually sa community namin, sa staff and everything. Voice messages or chats, ganyan. Kasi mas mabilis Imagine they can read it at their own time. Yes. Hindi ko na kailangan hulihin yung oras na wala siyang ginagawa or oras na free siya. Na dapat available kayong dalawa. Yes. Basta sumagot ka within the day, no? Yes, nandun na. Basta makita mo, sumagot ka na agad, di ba? So, bibilis ngayon yung communication natin. Okay. Di ba? Parang mas stress-free siya kaysa, 10:30 kailangan, naka-online na. Ganito. Hindi. Mapapatrip ka pa pag minalate. Oo, di ba? So, ganun. So, may mga certain na activities na mas maganda personal. Siyempre ba, itong podcast na to, I could say na mas effective siya siyempre kung magkakasama kayo. Pero ang tanong,
hindi ba natin to pwede gawin na nasa ibang bansa ako at online? Pwede rin naman. Pwede rin no? Diba? Marami pwedeng gawin eh. Correct. Wala ba, naka-Vision Pro ako, tapos yung cyborg version ko yung nakikita nyo, di ba? Pwede rin naman, entertaining pa nga, di ba? Marami pwedeng gawin, dog. Marami pwedeng gawin. Just, I think you'd have to spend creatively, both your time and money. Nice. So, as creative as possible. Kasi nga, ito rin yung importance ng iniisip mo na pag nagbibuild ka ng business, dapat hindi matali yung oras nyong lahat dyan. Yes. Dapat mabalance nyo pa rin lahat kayo na involved dun sa business, from the staff to the owner, everyone. Dapat mabalance nyo pa rin yung goal, mabalance nyo pa rin yung buhay nyo. Kasi what is money kung hindi naman healthy yung other parts of your life? Diba? What's money then? Aanhin mo siya. Correct. It's not fun to spend your money alone. Totoo. Diba? Alone healing yourself. Diba? After all ng pagod mo, naging damage ka at alone. Diba ganun usually yung mga negosyante? Kasi heal yung inner child. Oo, ngayon dun mo gagastos yung pera mo pag heal ng damage self mo. Hindi ganun na. Hindi, parang, kaya yun yung importance na umpisa pa lang, i-build mo na siya na with the mindset na kailangan, pag na-build natin to at kapag involved yung mga tao sa business na to, mas nagiging balance yung buhay nyo. I'm not saying free, kasi hindi naman maganda ang buhay na masyado kang ma-freedom. Yeah. Wala namang ganun, di ba? So mga maging healthy, mahirap din eh, di ba? So, I believe in balance. So, ang goal is mabalance lahat. So, umpisa pa lang, ganyan na agad yung structure, yung setup. Correct, kasi why? Kasi may mga decisions along the way na sa business mo na major decisions na kailangan mo pag-isipan. Will this decision lead me to more time required sa business? Or less time yung mare-require ko sa business? Ganda nun, ha? Ang ganda nun. Right? Kasi may mga decision ka na, okay, gaganda nga ang revenue ng business mo, pero madadagdagan din yung oras ng involvement mo. Whereas may pwedeng decision na same revenue increase, pero nabawasan ka pa ng oras. Diba? Usually kasi greedy yung mga business owners. Ayaw nila i-share yung profits. Yung nakikita eh. Exactly. How much I would want to keep versus how much would I want to grow. Galing. Magkaiba yun. Magkaiba yun eh. Kasi gusto mo lang makakuha ng pera, makatago, versus gusto mo mag-grow yung kung anong na-build mo, mag-grow yung community mo, mag-grow yung business mo, mag-grow yung brand mo. Maraming pwedeng i-grow eh. And growing, kailangan mag-spend ka. Yeah. Correct. Kailangan talaga yun. Kailangan talaga. Kung gusto mo rin makatipid ng oras, you need to buy time. Alam ka naman hindi mo bayaran yung oras ng ibang tao. Yeah. Diba? Gusto mo ma-free oras mo eh. Correct. O bili tayo oras ng iba. Oo. Diba? Hanap tayo nung magandang exchange na mababayaran mo ng tama yung oras niya for what it's worth. Yeah. Tama siya mo. Coming from scarcity pa rin kasi. Some business owners eh. Hindi abundance eh. Oo, hindi abundance. Ano ba? Tingin nyo ba kulang yung binigay ni Lord? Correct. Napakadami Come on, bro. Correct. Diba? Correct. Abundance mindset talaga ako. Ang daming binigay ni Tol. Tingnan mo lang ilang building to. So, ilang mayaman yun nandito ngayon, no? So, ilang mayaman yung nag-build yung mga building na yan, no? Imagine yun, diba? So, mukha bang galing sa sa scarcity yung mundo. Dahil mo may bakanting lote pa nga sa BGC sa liit na isla natin. Hindi maubos ng tao yung bakanting lote. Imagine mo. Ang liit-liit ng Pinas. Ang Pinas 75% lang ng California. May bakanting lote sa downtown financial district. Tama. Tapos sabihin nyo scarce. Ayan, may isa pa. Dami pa nga eh. Ang dami ba? Pwede nyo ibenta, bro, di ba? Pwede. Di ba? So, scarcity. Hindi ako naniniwala sa scarcity kahit kailan. Tapos kabi-kabila tindahan ng supercar. May Lotus dyan, sports car dyan. May Maserati dun, may Ferrari dun. Sabihin nyo sa akin, scarce ang mundo. Paano nangyari yun? Galing. Galing, no? Aside sa pagiging host ng Timawa Podcast, our main source of income is being an investment consultant in the finance industry. Kung gusto mo ng side hustle at maging part ng organization namin, click the link in the bio of our TikTok profile at mag-register sa career opportunity and side hustle. We are excited to see you and become part of our organization. Ano naman yung tingin mong ano yung binago mo sa sarili mo that allowed you from 6 or maybe 7 figure earner to 8 or maybe 9 kung nasan ka ngayon? I advance my thinking. Lagi sinasabi sa akin ng father ko, foresight. Iho, you need foresight.
think in advance. Laging think in advance. So ako, iniisip ko na palagi. Kung gusto ko, dati pa, iniisip ko, kung gusto ko maging milyonaryo, dapat kilos at isip milyonaryo na ako. Tapos dadating ng mabilis yun. Yeah. Okay. So dinidiscover ko lagi, anong ginagawa ng mga kumikita ng milyon? Tapos pinapalapit ko yung sarili ko sa kanila. Kasi napansin nyo yun, iba talaga yung physical presence. Kasi, napapanood mo lang yung kung sino mang negosyante na to, tapos nakasama nyo siya sa podcast. Diba it feels more real? Correct. Yeah. Na parang kung ano yung na-achieve niya, kayang-kaya ko. Tingnan mo, kausap ko nga siya ngayon. Pareho kami na kinakain. Yung hawak niya na mic, pareho kami. Gets nyo? May ganong feeling eh. Yeah. Parang sabi ko sa tatay ko, Dad, ba't kaya ganon? Sabi niya, ganito isipin mo, iho. Iba yung pakiramdam pag nanonood ka lang na may gera sa Iraq versus nandun ka sa gera sa Iraq. Tama. Kahit anong gawin mo, ganun talaga siya. Right? So ako, pinapalapit ko yung sarili ko sa mga successful na tao. Yeah. You immerse, no? Ay, immerse mo. Tingnan nyo, nung lumapag yung Bugatti ni Andrew Tate sa Rotterdam, nagstay ako 1 more day sa Rotterdam nun. Kasi nagsakto lang naman, nandun ako para magpagupit. Overnight lang ako sa Rotterdam. Magpapagupit ako dun sa world's best barbershop sa Scorem. Inaaral ko kasi may barbershop business ako. Okay. So, inaaral ko yung world's best barbershop. Yung barbero ko nagsabi sa akin, si Barber L. So, yun. Anyway, nagstay pa 1 more day kasi sabi dun sa GC namin, lalapag nga daw yung kotse ni Andrew Tate, yung Bugatti niya. Hindi naman siguro normal ang Bugatti sa mundong to. Right? So, I had to stay 1 more day. Nag-effort talaga ako. Book pa tayo ng 1 more night. Okay, move ko yung train ko and everything pabalik ng Amsterdam. Lalapag ako dyan, malayo siya dun sa hotel, everything. Basta, it takes effort, syempre, di ba? Pero pinalapit ko yung sarili ko, naamoy ko yung leather, naamoy ko yung exhaust, narinig ko yung sound system, nakita ko, nahawakan ko, alam mo yun? So, it felt more real na, alam mo yun, pinapanood mo lang siya, pero nandyan siya. So, it felt more real talaga eh, na the more na ginagawa ko yun, I found it more effective na mas napapabilis yung proseso. For example, ganito. Every time merong pumapasok na staff sa store, usually yung forma niya hindi pa katulad ng DNA nung store. Right? Pero unti-unti makikita mo nagbabago yung itsura niya. Kasi syempre yung mga staff na kasama niya, yung mga clients na pumapasok doon, napapalapit siya sa ganung itsura eh. Correct. So, naging ganun din siya. Yeah. Right? Nung isang araw nandito si Josh, sabi ko sa kanya, lipat ka na dito, BG. Sabi niya, nga no? Sabi niya, parang napag-usapan namin na, ano ba mangyayari pag lumipat ako sa city? Parang ganun. Sabi ko, ganito na lang. Pag tumira ka malapit sa mga matatalino, ano kaya mangyayari sa'yo? Pag tumira ka malapit sa, nagpo-flow yung pera, ano kaya mangyayari sa'yo? Common sense eh. Correct. Di ba common sense akong isipin Theory of mo? space yan eh. Theory of space, di ba? Right. Law of proximity. Di ba? Kung saan ka mas malapit, edi yun yung mas basically ma-attract. Malapit mo dun eh. Yeah. Di ba? Hindi ko naman sinabing yun lang ang tanging paraan. Pero, gusto mo pa ba ng mas mahirap? At gusto mo pa mabilis? Pabilis, syempre. Di ba? Kung may option ka naman na lumapit, tapos mas mapapadali yung buhay mo after, edi lapitan mo na. Correct. Okay. So, may ano ka ba? Meron ka bang ambisyon na maging ka-level or maybe masigit pa sa mga like Hermes, alam mo yun, LV, luxury brands, international. At kung yes, kailan mo yung nakita? Well, if God gives me that mission, tingin ko, kung ibigay niya yung mission na yun, sa ngayon hindi ko pa nakikitang binibigay niya sa akin yung mission na yun na ganun kalaki. Meron akong mission ngayon na hindi ganun kalaki, pero yung mission na yun pag nagawa ko, I'll be on to another bigger mission, kumbaga. Okay. Kumbaga, I think life is a series of missions that get harder. Hindi siya yung parang ilalapag sa yung ganyang kalaking mission agad. Okay. Diba? Parang wala pa dyan yung mind space ko, kumbaga. Pero I'm very open syempre kasi ang blueprint ko nga is Zara tsaka si Amancio Ortega yung may-ari ng Zara tsaka si owner ng si Bernard Arnault yung CEO ng LV. So syempre open yan sa utak ko, pero I'll be honest with you na hindi wala pa dun yung mind space ko. Yeah. Kumbaga sa step by step
wala pa doon yung step mo ngayon. Wala pa. Kung dumating tayo dyan, Open. Open bigay lang. sa akin yung mission na yun, open ako syempre. Kung ano mong mission ibigay, mararamdaman mo naman yun di ba? Pero sa ngayon, nasa ibang path yung mission ko. Yeah. Okay. So, eto naman, next question ko, no? Kung babalik ka naman sa time na sinisimula mo pa lang si MNLA or magsisimula ka pa lang, ano yung, with all the knowledge and skills that you have right now, ano tingin mo yung babaguhin mo sa approach mo para mas mapabilis mo yung success mo ngayon? Patience. Okay. Ano ibig sabihin? Longer patience. Mas mahabang pasensya talaga. Mas marami akong better decisions na nagawa sana kung mas naghintay lang ako. Okay. Pero hindi ko rin malalaman yun kung tama ba yung teorya yun kasi hindi ko na nahintay. Di ba? So I'm thinking, tama yung ginawa ko. Napabilis. Diba? Wala akong choice Okay. May isip ko lang yun pag yung sa mga situations na nacha-challenge ka na talaga na pinili mo yun. Kumbaga, sobrang risky nung ginawa mo, walang room for error. Tapos nagkaroon ka ng onting error, dun papasok sa isip ko tuloy na, tama ba itong ginawa ko? Tapos pag nag-get through mo naman siya, doon mo na ma-realize na, tama, napabilis niya ako Kumbaga, nilagay niya ako sa no choice na posisyon Pumitik tuloy yung adrenaline. Parang ganon, di ba? So, ayun. Okay, ang galing nga. Eto, last na. Ano yung isang bagay na willing kang ipagpalit lahat ng kung anong meron ka ngayon para lang makuha mo tong isang bagay or whatever na to? Time. What do you mean by time? Time. Kung may magbebenta sa akin ng oras, kumbaga, willing akong ibigay ulit lahat. Kumbaga, mas bumata ka pa. Parang ganun. Oo. Parang mas bumata pa ako, ganun. Yun, tama. Sabagay, no? Yan yung pinaka most scarce commodity. Correct. Yan Correct. Time Wow. Kasi hindi ko naman sure kung mapahaba ako yung buhay ko. So, ganun na lang. Mas mapabata pa ako. Parang ganun. Akin na lang yung oras mo na, or more of age pala siya. Basically, age. Humaba pa ng humaba. Para mas marami ka pang magawa. Mas marami ka pang ma-experience. Mas marami ka pang ma-create. Isipin mo mas bata ka tapos yung utak mo ganito na. Correct. Diba? Parang ang dami mo pang mababago sa katawan mo, ang dami mo pang mababago sa bangko mo, ang dami mo pang mababago sa lahat Kasi mas bumata ka Kaya sobrang inggit din ako dyan kay Josh Mohike Grabe na 19 years old kasi ako. Puro Dota 19. Lang inaasikaso ko. Dota, babae. Pero isipin mo, nakakainggit yung situation niya pero ang isipin mo mas nag-enjoy ka nga nung edad mo. Actually. Sa bagay, no? Diba? Para magawa ni Josh yung lifestyle niya ngayon, isipin mo kung gaano karaming hirap yung pinagdaanan nun. Yeah. Diba? Baka kung alam mo yung hirap na yun, hindi mo na tripin yun Hindi gets mo? Hindi, mag-Dota na lang ako. Same lang din kami ng ending at 30. Masaya rin naman ako ng 30 ako Diba? Gets mo? Hindi mo rin masabi. Kaya ako, hindi ako naiinggit sa ibang tao kahit kailan talaga Kasi kanya-kanyang journey. Kasi baka minsan, hindi mo lang alam, hindi mo pala trip yung kinailangan niyang gawin. Yeah, correct. 'Di ba? So ako mas hindi okay na okay ako sa ko, parang okay ako sa akin. Hindi ko i-risk na palitan or makipag-exchange ng buhay unless age nga. Yeah. Yun lang. Actually, sa bagay, nasabi ko lang to kasi may anak na ako, mas matured na ako, pero during that time, 'di ba? Sarap talaga sa isang 19 years old, pa-party ka lang, petics ka lang, enjoy mo yung pagka-immature, pagkabata. Yeah. Agree. Meron pala akong follow-up, hindi follow-up question. May tanong kanina, na-curious lang ako kasi sabi mo, nung kunyari pag Pasko, 'di ba? Pasok ka sa community ko para yung 1,000 mo dito mo spend. Ito yung the best na 1,000 na may spend mo sa buong taon. Usually ang tao sasabihin yan, punta ka sa shop ko, bilhin mo to kasi yan yung the best na mabibili mo. Pero ikaw ginagamit yung word na community. Bakit yun yung ginagamit mo? Ba't importante yun sa'yo? Kasi sa akin ang business talaga community. Ayoko nung relationship na parang buyer at seller. Okay. Parang tingin ko more than that yung na-offer ko na sa business ko. Community ang nabubuo ko Kumbaga, pag bumili ka nitong damit na to or kung ano mang merch nitong brand na to, magiging part ka ng community. O i-post mo yan or may makita ka sa labas na pareho kayo ng brand. Pwede na kayo maging magkaibigan Diba? Kasi very strong yung message ng brand na
hindi basta-basta kung sino-sino lang yung pwedeng magsuot sa kanya. 'Di ba? Okay. Most likely same frequency yung taong magsusuot nun. Correct. Hindi siya super generic na brand na kahit sino lang pwedeng pumasok at bumili dyan. Hindi, kailangan maintindihan mo yung brand. Kailangan maintindihan mo yung aesthetic niya. Kailangan maintindihan mo yung lifestyle ng mga tao dyan. Kailangan magets mo na yung mga staff dyan. May certain lifestyle, kaya ganyan yung itsura nila. Ngayon, pag naging part ka nung brand by buying, part ka na rin ng community. Hindi mo pwedeng ipagkaila. Di ba? Part ka na rin ng community. Kumbaga, you fuck with the brand. Naiintindihan mo yung ethos ng brand. Naiintindihan mo kung ano siya. Hindi siya yung parang generic lang na tubig sa supermarket. Wala ka namang involvement sa community dun, di ba? Wala. Unless bumili ka nung may community na tubig like box water or liquid death. Alam mo yun, nakabuo sila ng community rin within dun sa brand nila. Naka-Fiji ka. Fiji ba yun? Fiji water. Di ba? Para may community rin sila ng mga elite people. Di ba? So yun. Pero the rest ng mga iba, wala naman silang ganun eh. So to each their own. Kumbaga. Pero sa akin, hindi ko tinitignan as commodity lang yung binibenta ko. Hindi siya commodity lang. Ano siya? Art siya. Ang daming artisan na involved dito. Correct. Ilan ang humawak dyan na Pilipino, ilan ang yung nanay na nagtahi niyan, nag-cut niyan, di ba? Sila kuya na nag-cut niyan, yung naggawa ng pattern niyan, nag-print ng pattern niyan. Ang daming involved dun sa process eh. I see them as artisans eh. Di ba? Hindi ka naman sila tinitignan na robot eh. Hindi naman robot made yung gawa kong damit eh. Handmade to lahat eh. Correct. 'Di ba? So kung hindi ba it makes sense na mula dun sa mga artisans na gumawa hanggang dun sa mga taong nagsusuot part ng community? Ganun na. Galing. 'Di ba it makes sense naman? We're all part of the community kasi bakit nagkakaroon ng work yung mga artisans? Bakit sila nabubuhay araw-araw? Kasi may bumibili. May consumer. So part sila ng community. Kung gaano kahalaga yung artisans, yung gumagawa, ganun din kahalaga para sa akin ang consumers. Correct. Kaya community ang trato ko talaga sa buong yan. Galing. Kasi kung robot lang, mamamatay agad yan. Kung robot lang trato natin dyan, iwan ako ng mga mananahi ko. Iwan ako ng mga consumers. Robot lang tingin ko sa kanila eh. Di ba? Way to make money, way to get money. O, di ba? Pag kung ganun lang yung tingin mo, hindi eh. Hindi eh. Gusto ko relationships. Kumbaga, ilan relationships lang din ba ang kaya mong ma-maintain sa buhay mo? Konti lang naman ah. O edi doon na sa community bumubuhay sa'yo. Follow-up question. Sa dami niyan, kasi for sure malaki yung community na yan eh. Paano mo yan in-nurture? Create. Kumbaga parang sa Bible din, 'di ba? Bakit paano na nurture ang mga tao? 'Di ba? Through the creations. Sobrang daming creations, 'di ba? So inaalay ko yung oras ko, energy ko to create. Pinapalakas ko yung utak, katawan ko, everything to create. To share my creations. Create man na physical 'yan o create man na content 'yan o digital product man 'yan. I create to share and for people to share. Yun, madalas tinatanong ako, paano ba mag-create ng content? O number one, isipin mo, create content that people will share. People will share. Kasi napansin ko sa panahon ngayon, ang content creation, ginagawang journal ng mga tao. Ginagawang personal diary. Correct. Diba? Ang goal lang nila is to impress people or to showcase their lifestyle nang walang lesson. Walang value. Oo, sayang naman yung oras ng viewers. Oo nga naman. Kung maganda ka na tignan, o let's say maganda kang content creator, gamitin mo ng opportunity yun na matuto yung mga lalaki. Diba? Kaysa mag-thirst trap ka lang. Correct. Magturo ka ng algebra, diba? Tama. Turo ka ng algebra dyan. Oo naman, diba? Gets mo? Kesa puro ka tinitigang ko. Oo, diba? Yung mga ganun, diba? Puro trendy na ano. Natin yung ganda mo ngayon na makagawa naman tayo something na makakontribute sa advancement ng humanity. Diba? Pwede naman eh. Bawal ba? Pwede naman eh. Mas maganda nga eh. Same din naman, mag-e-effort ka din. Pag-isipan mo rin content mo. O memorize mo rin yung mga footwork mo. Correct. Ganun din eh. Correct. Gandahan mo na. Kumbaga may direction na kaysa parang
parang personal ano lang siya, diary lang siya. Yes. Boss Pao, anong natututunan mo rito? Sa mga pinag-uusapan natin? Anong mga nakuha mo? Ang galing. Sobrang dami. As in, siguro number 1 na nakukuha ko dito sa'yo, Frank, no? At makakatulong to sa lahat ng mga kalalakihan, no, na nanonood sa atin dito sa Timawa Podcast is yung talagang always looking for your next level. Parang anong next ko dito? Magaling ako, gumaling na ako, na-achieve ko na yung goal ko. Okay, what's next? Tsaka yung tinanong ko kanina, kasi ang lupit nun, recently ko lang kasi yung inadapt, yung pag-create at pag-nurture ng community. Kasi nga nauuso. Hindi ko pa, nauuso na siya ngayon eh. Simula nung sumikat yung crypto, doon ko siya nakita kasi nagkakaroon ng Telegram community for crypto people, Discord community. Recently lang yan eh. Pandemic lang yan. Before pandemic, ganyan. Pero ikaw, simula nung nakikita ko na yung mga content mo, tas yung brand mo nga, tsaka ngayon, nakausap na kita personal, yun talaga yung bukang bibig mo. Kaya na-curious ako siyang itanong kanina na, no? Parang kung titignan mo ang isang negosyo, from the start hanggang makarating yan sa consumer, lahat yan konektado. Tanggalin mo isa dyan, masisira yung ecosystem ng negosyo mo. Perfect. So why not, tignan mo siya, hindi lang from production to selling, pero tignan mo siya as connected as one. Community yan. Diba lahat yan in-nurture mo. Hindi lang ito, hindi lang ayan, hindi lang yung gitna, pero lahat. So napakaganda nun. I-apply ko talaga agad yan. Salamat. Ako naman, biggest learning ko rito, pinaka nagustuhan ko sa pinag-usapan natin, yung abundance mindset mo. Na sometimes may mga kailangan kayo sacrifice. Minsan siguro yung quality ng isang branch mo, isang business mo, for the sake na mas makapag-create ka pa ng mas maraming branches, mas marami ka pang business na mamagawa, rather than yung fear mo na makupitan na ako dito, mawalan na ako dito, bumaba yung quality nitong isang negosyo kung to, versus that abundance mindset na hindi. Kung yun na mangyari, so be it. But it won't stop me to create more businesses, to create more branches, to make more money and support more people. Diba? That abundance mindset na hindi ako mawawalan. Kasi yun yung takot ng iba eh. Na dito nga ako sa pwesto ko, nakukupitan ako, lalo na pag nawala ako. Kaya tuloy, it hinders them na mag-branch out, mag-expand, mag-scale, dumami pa yung mga negosyo nila kasi tinali na nila yung sarili nila doon sa isang negosyo nyo. So sobrang ganda no na come from abundance mindset every time. Right. So mga sob, I'm sure marami kayong natututunan dito. No, grabe. Ang lupit nito. Ubod ng dami ng wisdom. Ang dami ko naisip na i-apply ko sa mga businesses, no? And eto na, papunta na tayo sa exciting part, no? Syempre, ang Tough Talk. Pero syempre, bibitinin muna namin kayo. Tough Talk tayo sa pagbabalik ng Timawa Podcast. If you want to collaborate with us promoting your brand, business, product, or service, email us at timawaph@gmail.com. We're very excited to collaborate with you. Alright, dito na tayo sa Tough Talk. Siyempre, Sob, eto na. Ilabas na natin ang mahiwagang bell. Bumalik na. Buti mas di mo naiwan this time, ha? Hindi ko naiwan yan. Bumalik na. Naiwan to last time, eh. So, Tough Talk, Sob. You know the drills. May mga tanong kami sa'yo, mga tough questions. Meron kang 3 lifeline. Pwede mong hindi sagutin. Tap out ka lang dito sa bell. Move on to the next question tayo. Okay? Yan. Hey! So, ang goal namin, mapatap out ka. Yan. Right. Ang goal mo naman, wala kang matap out. Okay, let's get it. Game. First question. For you, ano ang overrated brand locally and internationally? Yo. What? Overrated brand. Explain. Pwede naman mag-explain. International. Pwede ba international lang? Isang local. Maganda isang local sa international eh. Isang local. Sige, unahin natin international. Unahin natin international. Kahit anong brand, like, o clothing lang to? Hindi, kahit hindi clothing. Kahit anong brand. Hindi clothing. Yeah, kahit anong brand. Wow. Give me time. Yeah, go.
Overrated. For some reason, feeling mo kasi ganito, ganyan. Kaya overrated sila. Ganyan. Overpriced, overrated. Okay, international brand. Tingin ko overrated ang Rolex. Okay. Rolex. Paano mo nasabi? Overrated pero deserve niya. Okay. In a sense, if you get what I mean. Yeah. Overrated siya para sa akin kasi marami namang tao na hindi naman talaga naiintindihan yung mundo ng relogaan or wala talaga silang idea. They just agreed na maganda yung Rolex. Okay. So, yun. Because of that, naging overrated na siya. Para sa akin, oo. Okay. Once, tingin ko, pag umabot ng isang brand na yung mainstream nag-a-agree na rin kahit hindi nila alam, tingin ko overrated na siya. Pero, well-deserved. Makes sense. Well-deserved yung Good job sa pag-build nila ng brand. Oo. Okay, next question. Sa local. Yo! Local. Mahal na mahal ko ang local eh. Oo nga eh. Pero, ang hirap din kasi parang wala. Kung wala, okay lang. Kung talagang wala ka nakitang overrated dito. Kung feeling mo, deserve naman talaga nila lahat. Business na lang locally, tingin kong overrated 7-Eleven. Okay. Bakit? Ang dami na masyado eh. Tingin ko lang parang ang dami nila masyado talaga. Parang bawat sulok, maraming 7-Eleven. Bawat kanto. So feeling ko na overrated na siya, na market masyado sa mga nagpa-franchise. So tingin ko lang. So ang daming mayayaman na nagpa-franchise ng mga 7-Eleven. Okay. Parang yun. Tingin ko lang. Parang okay. bigyan ng chance yung mga sari-sari store. Yan. Next question, so Frank. Para sa'yo, ano ang pinaka-baduy na local and international brand? Baduy. Sa preference mo. Kahit hindi clothing. Oo, kahit hindi clothing. Baduy for you. Kung may clothing, pwede naman. Okay. Mas maganda kung clothing. Oo, maganda kung clothing. Para intriguing. Tsaka yung expertise mo eh. No. Right. Baduy para sa akin. Internationally, Skechers. Okay. Baduy siya kung para sa age ko. Pero halimbawa, agree ako dyan medyo may edad na, okay lang. Okay. Talaga, Pero may edad. Ako nga para sa akin, pang 12 years old siya, 10 years old eh. Ay, actually, nga, pambata diba? pala siya. Pambata. Pero pwede din sa matanda. May edad ka ng Zumba, pang Zumba. Yun yung na-imagine ko actually. Ganun level. Tita, lola ka na, naka-Skechers ka, pang Zumba, pang jogging mo. Okay lang. Yung bata, malamang, no question. Pero sa mga age natin, medyo nababadoyan ako pag naka-Skechers ka. Agree ako dyan. At least fly yung pagka, parang Ian Connor type shit yung pagkadala mo. Pero mahirap gawin yun. So, wag na lang. Naka-Skechers pa naman yun si Zumba. What the? Hindi, pero plano ko sana bumili ng Skechers pang travel. Kasi comfy daw yun pag pinanta-travel. Buti na lang. Kanya-kanyang preference naman yan. Right. Sa local brand. Okay. Sa local brand. Baduy. Local brand na Baduy. Baduy, kanya-kanya naman yan sa taste naman. Pwede nyo Baduy siya astig for me. Opinion naman yan. Baduy for you. Yeah, isip ako local Ano bang baduy sa local? Baduy sa local. Ang hirap ng tanong na to, no? Nako, artist pa naman to. Welcome to Tough Talk. Oo, tama. Artist pa naman to, syempre. Alam mo naman yan. At saka alam niya kasi yung pain pag masabihan ng baduy yung niya, di ba? Ikaw ba may nagsabi na bang baduy sa MNLA? Naka-receive ka naman ng ganong comment? Well, from someone significant na wala naman. Wala eh. Siyempre mga keyboard warrior yan, meron yan. Kasi you can please everyone eh. Oo naman. Okay, next question. Next question na tayo. Next question na? Wala ka nababaduyan. Para sa'yo, walang baduy na brand. Sa puso mong wala ka nababaduyan sa Pilipinas. Marami. Marami. Pero syempre kasi, okay, ayokong ma-hurt yung business eh. Okay. So, pinipin mo na lang itong bell. Hindi. Gagawa ako ng paraan. Sige. Tingnan natin yan. Gagawa tayo ng paraan. Okay. Pwede mo explain na magandang way naman eh. Pwede. Tama.
Sino ba? Saka disclaimer na natin mga Sob, hindi porkin nabado yan si Sob, Frank, pangit na siya, hindi na okay. Personal opinion ko lang. Kanya-kanya to. Kanya-kanya preference lang to. Preference niya lang, hindi niya lang pasok sa panlasa niya. Yan lang yun. Tama. So ano na yun? Ano yung hindi pumasok sa panlasa mo? Ang hindi pumasok sa panlasa ko ay Ay, napapaisip ng maigi si Sobrang. okay, actually, paano ba? Pinag-isipan talaga namin tong tough talk na to, Sobrang. Oo. Iniisip ko na lang kasi kung sino yung matutulungan kahit papaano. Sige, Okay, pwede. sige, Sinabi ko siyang publicity pa rin yun baduy. Pwede ma-promote. Oo. Okay. Exactly. So, para sa akin, pakahirap talaga, no? Mapopromote pa ngayon, no? Tama ka, ma-promote pa nga eh. Tawa. Pwede mo sabihin, ba't siya baduy para sa'yo? Tapos para kanino kaya siya sa tingin mo? Yun. Tama. Pwede, di ba? Oo. nga. Pwede, di ba? Mga pang matanda. Yun nga yun. Baduy para sa sobrang hirap, no? Sige, gata, balikan natin. Pwede. Para pag may Okay, marami ka sige. pang bell, mamaya, at least pwede mo siyang gamitin. Gusto ko yan. Balikan natin dyan. Balikan natin. Balikan natin. Basta may Pwede pala yun eh. Nasagot mo naman yung international eh. Ah, Balikan natin mamaya. Yan. Gusto ko Okay? yan, gusto ko yan. Sige. Number 3, for you, sino ang pinakamalaking rival mo sa Pilipinas? Pinakamalaking rival ko? Sarili ko. Hindi pwede yan. Brand. Brand. Ng MNLA, sorry. Rival ng MNLA. Oo. Rival ng MNLA. Yeah, sino yung medyo kadikitan niya? Daily Flight. Daily Flight. Flight. Yun talaga. Daily Flight talaga. Ang galing sumagot. Yun talaga siya. Oo, sila. Sila yung pinakamalalakas talaga sa paningin ko nagpapanggaan. Ang galing sumagot nito. Ang galing to Okay. sumagot. Shout out, Koy. Daily Yeah, Flight. shout out, brother. Shout out, MNLA, Daily of Flight. Yeah. So, Frank, ano yung pinakawalang kwentang marketing advice na narinig mo sa social media at kanino to nanggaling? Oh, marketing advice. Ang galing sa marketing to si Soprang eh. Correct. Talaga. Pinakawalang kwentang marketing advice na rinig ko. Mahirap yan, Lahat ba ng nakikita mo social media, ano? Kasi Agree ka? very open ako sa marketing na alam ko at the right situation pwedeng gumana kung ano man yan Tama. So, pwedeng kulang lang yung advice niya ng right situation, right timing. Pero, pwedeng gumana. Tama. So, medyo mahirap yung tanong na yun. Sino bang nag-advise nito? Parang ang bullshit ng advice na to. Parang ganun. Oo. Mahirap paganahin tong advice na to eh. Or ginawa ko, di man gumana to. Pwede. Pinaka maling marketing advice. Sino mo pinapakinggan kong mag-marketing? Dami yan. Di kasi ako nakikinig sa marketer eh. Business owners pinapakinggan ko eh. Pwede business Pwede, owners. pwede. Basta market, Kahit huwag mo ng advice. pangalanan. Basta yun, hindi siya kahit- marketer. Advice, o kahit hindi marketer, basta advice about marketing, narinig mo, sinabi, social media, whatever. Tapos parang bullshit yun or parang hindi mag-work sa akin yan or hindi ko trip yun Hindi ko na lang trip na ginagawa nilang marketing, yung ginagawa nilang clown yung sarili nila. Okay. Self-deprecation. Again? Parang self-deprecation. Ano ba yung self? Yung parang yung dinadown mo yung sarili mo. Oo, ganun. So, yung mga ganong klaseng marketing, hindi ko gusto. Para lang makapagpatawa. Pwede, just to get attention, parang clown na yung ginagawa mo sa sarili mo. So, pag ganun ka mag-market, makakuha ka ng attention, everything, pwedeng yumaman ka rin. Diba? Pwedeng maging successful ka rin. Pero, para sa akin, doesn't make the world better. Na kung halimbawa may bata, gagayahin ka. Na kikengkoy-kengkoy ka. Diba?
yung mga bata gayahin ka, hindi siya para sa ikagaganda ng mundo para sa akin. So, market right, think harder. Di ba? Kasi madali masyado yun eh. Correct. Madali makakuha ng attention masyado pag nagpa-clown ka eh. Yung mga ibang tao magpapa-clown na lang sa physical nila, sa mga content nila, para lang makakuha agad ng fast money, fast attention. So, kung ganun lang din yung paraan mo, wag na. Think harder. Di ba? Medyo challenging naman. So, yun. Alright. Next question. Ito maganda to. Ano yan? Question ko muna. No, sino yung parang pinaka face ng MNLA maliban sa'yo? Like model, ganyan. Meron ba or wala? Parang random people. Parang yung nakikita ko sa marketing nyo no? Correct. Kasi ang mindset ko actually is yung mga taong involved within the community, sila yung mag-represent ng brand. Okay. So kung sinong pinaka-active within the community, edi siya yung pinaka-magiging mukha ng brand. Okay. Di ba parang reward-based siya? Okay. Kung titignan natin. So now, Oo. if kailanganin na talaga or talaga ito na lang yung option na magre-represent ng MNLA, magiging face ng MNLA, would you go for mga artista or influencer? At bakit? I'd say, well, depende sa goal, pero most likely I'd go with an influencer. Okay. Bakit? Kasi mas influencers yung tingin kong pinapakinggan ng mga tao ngayon at tinitignan nila, first of all. And I think mas transparent ang influencers kumpara sa celebrities. Yeah. Kaya, kasi gusto ko kung sino man magre-represent ng brand, kahit papano may alam ako sa personal life niya. Okay. Di ba? Kasi parang you're betting on credibility. Yes. Yeah. Right? So, yung mga influencers, mas madaling malaman ang credibility nila dahil mas transparent sila sa social media, I would say. Kaya yun. So, at parang mas relevant ngayon ng mga ang mga influencers. Of course, yeah. Kasi yun yung gusto ng tao ngayon, mas raw, mas abot, mas inspiring for them. Kasi hindi naman lahat kasing gwapo ni Piolo Pascual. Right. Exactly. Pero si Wamos. Exactly. Ano si Pero kay Wamos? Mas maraming Ano? Abot siya. Relatable siya. Correct. Mas Pero relatable kung kasi siya. gwapo ni Piolo, papatawa ako. Yun ang point ko. Ito yung iniyan ako Tinatanong mo lang. Tough talk ba ako, boss? Tinatanong mo lang. Next question, Frank. Kailangan ba ang diploma para maging successful as international brand? Kailangan hindi Hindi. Hindi kailangan. Hindi. Definitely hindi. Para sa akin, hindi siya requirement. Walang diplomang required. Wala. Actually, sa business naman, walang diplomang required eh. Oo. Malaking tulong siya. Don't get me wrong. Malaking tulong siya. Napakalaking tulong niya. Pero hindi siya kailangan per se para makapag-expand ka internationally. Parang wala naman nang hingi ng diploma ko kahit kailan sa kung anong store man yung tinayo ko. Okay. Pero nakatulong siya definitely sa growth ko as a person. Yeah. Yun yung masasabi ko. Pero kailangan, I don't think so. Okay. Pero nakatulong siya. So hindi ko alam baka kailangan din siya. Pero I don't know. Basta sa ngayon, masasabi ko hindi siya kailangan. Hindi ko lang alam if I would turn out like this kung hindi ako nagdiploma. Because I wouldn't know. Right? So we can say pwedeng I'm lesser of a person, but we can say pwedeng naging better din ako, di ba? Hindi mo na masabi. Hindi ko na masabi, right? Pero sa experience ko, parang hindi siya kailangan. Feeling mo di naman requirement. Oo. Pero nakakalito lang din kasi meron ako nun eh. Oo nga eh. Meron ka. Kaya nakakalito rin. Mo yan, oo, diba? May diploma ako eh. Kaya hindi ko rin masabi kung kailangan ba talaga siya o hindi. Pero tingin ko, hindi. Parang may mga kilala naman akong business people kasi na hindi nagtapos eh. Pero successful din. Oo. Diba? So yun yung tinitignan ko tuloy na ako may diploma, nagawa ko to. Pero may ibang tao rin naman na nagawa rin to or higit pa na walang diploma. Di posible. Correct. Hindi siya kailangan. So hindi siya required. Agree. Alright, next question. Since ikaw ay talagang nilulook up namin na talaga expert and magaling when it comes to branding, personal branding, for you, in terms of personal branding, sinong mas okay? Si Makagago o si Franklin Miano? I'd say Franklin. Naka-podcast ko na yun eh. Kumbaga, mas
kilala ko siya more than Makagago definitely. Pero syempre, I'd give Makagago the benefit of the doubt. 'Di ba? Kung okay siya as a person. But, based on what I'm seeing, na ang content niya is usually negative. 'Di ba? Yeah. So, mas maglilin on ako dun kay Franklin kasi content niya spreads positivity, 'di ba? Correct. So, mas maglilin on towards lang ako dun sa kanya. So, Kasi nga, sa'yo yung mga positivity. negativities. Oo, most likely. Unless in-expose talaga niya yung mga kailangan i-expose and everything without any personal agenda, makikita mo, di ba? Oo, gets Pero, ko hindi ganun eh. So, tsaka hindi ko pa siya nakikilala actually. Hindi ko pa siya nakilala. Hindi ko alam kung anong personality niya. I don't know. Pero si Franklin kasi nakilala ko na, nakausap ko na. yan. So, na lang, baka branding lang din yan, pero sa personal, napakabait na tao naman pala, di ba? Oo. Yeah. So, hindi ko rin alam. Kaya lang nga, yun nga yung nakikita ko na. Kaya ba't nasabi ko mas okay si Franklin? Kasi yung pinapakita niya online is ganun. Oo. Diba? Alangan namang ang i-expect niya. Maganda yung feedback kung ang pinapakita mo is negative. Pero hindi ko na nakakonsume yung content niya gaano. Kumbaga, syempre, ang tumatagos na lang din sa mainstream is yung super extreme negative niya. Yeah. So, I don't know eh. Pero based sa tanong mo, kay Franklin ako mas okay kasi mas nakilala ko siya. Actually, hindi natin... Pero may benefit of the doubt lang. Hindi talaga natin let's give Masabi. benefit of the doubt sa mga influencer. Kasi ito, for example, Tama. may influencer kaming kaibigan na di talaga namin to, trusted namin ha, na nakasama niya si Rendon. At vinouch niya sa amin na si Rendon doon napakabait. Ibang-iba sa personal brand niya. So sometimes kasi yun yung Andrew Tate style, di ba? Kaibigan ko lang si Kuy Kuy. Kung titignan mo lang sa social media, parang napakasamang tao niya kung bibase mo sa mga comments. Pero pag nakilala mo naman. Correct. At saka pag ini-interview sa social media, lumalabas yung tunay na siya. Lumalabas yung talino niya, yung wisdom niya, yung ugali niya, yung values niya. Yun yung maganda sa mga ganitong setup eh. Na Correct. mahirap magpanggap sa ganito. Yeah. 1 hour, 2 hours ka magpapanggap ng karakter mo. Parang mahirap na. Hindi ganun yun. So, Walang script dito eh. wala. Dito lalabas yung tunay na kulay ng kung sino mang tao, di ba? Yeah. So, Frank, anong mas okay sa'yo na branding? Yung successful ka na humble lang o successful ka pero hambog? Sa akin kasi yung gumana, successful pero humble lang. So, mas pipiliin ko yun. Kasi sa Bible, humility eh. Yun yung sinusunod ko eh. Kailangan may humility daw eh. Di yung sinusunod ko. Diba? Yeah. Correct. Mas mabilis yung path ng hambog. Oo. Kasi Dahil matitrigger mo yung mga ego ng mga tao. Oo, extreme yung mga gusto ng mga tao eh. So, definitely, pag tinignan mo siya technically, mas mabilis kang makilala. Pero depende yan sa goal mo eh. Ang goal ko naman, hindi makilala eh. Okay. Ang goal ko naman, maka-build, maka-create eh. Magkaiba yun eh. Pero kung ang goal ko makilala, siguro mas effective yung hambog. Pero again, hindi yun yung goal ko. Kaya iba yung path na mas effective para sa akin. Mas long-term yung gusto ko, mas... no? Alam mo yun? Yeah. Naniniwala rin kasi ako sa diminishing returns eh, na pwedeng mabilis yung pag-angat mo, okay, ang dami mong inangat, pero sa long-term, marami ring babawas. Correct. Sayang lang yung effort. Correct. Para sa akin kung ganun. So, depende nga sa goal pa rin. Pero para sa akin, humble humility pa rin yun. Kaya sobrang humble ito ni Sob Frank eh. Yeah. Humble pa ako nito. Humble ba yan? Humble ba yan? Next question. Kung sakali, Nakanuda, dumating sa point na maybe nag-away, nag-separate ways kayo ni Koy, sino sa tingin mo sa inyo ang unang mag-10x ang success? Damn, what a question. Siyempre titignan ko ako. Lang naman lugi ako dun sa kwento, di ba? Siyempre magte-10x matic ako or more. Diba? Si Koy Koy malamang matic din yun or more din yun. 10x or more din yun. So, I think, siyempre tingin ko ako. Mas mabilis sure ka lang. Sure ako sa akin. Mas mabilis ka lang. Mas sure ako. Mas kilala ko sarili ko eh. Araw-araw ako kasama to eh. Di ba? Mas may tiwala ako ngayon sa kanya. Araw-araw ako kasama to eh. Yeah. Okay. So, Frank, meron kang 50M. Okay. As investor, isa lang pwede mong pag-investan. Saan ka mag-i-invest? Kangkong Chips by Josh Mojica or Daily Flight ni Sob Koy Koy? Invested na ako sa Daily Flight ng malaki eh. So, doon ko ilalagay yung 50M ko. Tapos pag kumita ako,
Alam niyo na yung next kong gagawin. Ano next? Bili tayo ng kangkong chips na shares, di ba? Siyempre natin mapalampasin lahat yan. Yan yung mapalampasin yan. Di ba? Magaling talaga doon tayo sa maraming magagawa. Correct. Win-win-win-win situation. Galing. Alright. Napakalupit. Ay, teka, may babalikan tayong question. May babalikan tayong question. Tataka pa naman, Bell. Pwede mo siyang gamitin. Gamitin ko na ngayon yan, no? Gamitin ko na yan. Okay, maraming salamat. Gamitin ko na yan. Naka-isang pass lang, so nakaraos sa Tough Talk, no? Galing. Yes, sir. Maraming salamat, grabe. Walang tinago. Oo. No? Okay, last question na. Ito, meron kaming chain of questions. May iniwan sa yung tanong yung previous guest namin na si Ava Mendez. No? And later, pagkatapos mo sagutin, iwan ka rin ng tanong for our next guest na hindi pa namin alam kung sino. Okay. So, napakalalim itong tanong sa'yo ni Ava. Grabe yan. Pag-isipan mo maigi. Ang tanong ni Ava sa'yo, ano ang Tagalog ng sesame seed? Unfortunately, hindi ko masasagot ang tanong na yan. Wala siya sa stock knowledge ko eh. Sobrang lalim. Okay. Hindi ko siya mahukay sa stock knowledge ko eh. Hindi ko Ganun katindi yung tanong mo. So, very interesting question. Ito na lang daw. Kung hindi mo masagot, may second option ba siya? Yan, buti sa naman. Noah's Ark, napakadaming kinuhang hayop daw. Mm-hmm. Bakit daw walang ipis na nabanggit? Dagdag pa sa isipin ko yan ah. Dumagdag ka pa ba? Di ko sure kung walang ipis talaga dun ah. Hindi mo sure? Hindi ko sure. Pero kung hindi man siya nabanggit, siguro kasi madumi siya eh. Baka hindi may namasok, di ba? Oo. Ino na yung mga giraffe, elephant. Tsaka hindi namamatay yun eh. So pagka nung hupa nung baha, siguro nandun pa rin yung ipis. Matibay yun. Kasi kayang mag-survive yun eh, di ba? Kahit nuclear. Kahit di gumagapang lang siguro sa labas ng ark, di ba? Safe na yun. Okay na, Aba. Masaya ka na. Safe yun. Kung mag-alala sa mga ipis mo, safe sila. Okay? Okay. Ikaw, anong next question mo for our next guest? Pwedeng mababaw, pwedeng malalim. Ikaw bahala. Okay. Ganito na lang. Ano yung itsura ng perfect day nila? Kasi sabi nila, kung ano daw itsura ng perfect day mo, yun daw yung parang willing kang araw-araw mo for the rest of your life. Maganda yan ah. So ano yung, syempre kailangan very balance yun. Di ba kasi araw-araw mo siyang gagawin eh. So ano itsura nung perfect day mo na pwede na for the rest of your life? Okay. Napakaganda. Solid yun. So maraming salamat. Thank you, Sobra. Kaya para sa iyo, solid salamat. Yo! Thank you very much. Maraming salamat sa iyo. Salamat marami. Sob, saan ka ba nila makikita? Community na meron ka na pwede silang mag-join products? Isabihin mo na lahat dito. Promote mo na lahat. Okay. So Frank Mendoza, FRANCC, tas Mendoza sa IG. Frank on Earth, Twitter, Facebook, YouTube, podcast sa Life and Style. Buguin ako yung Official sa YouTube. Tapos yun, TikTok, hanapin nyo lang Frank. Gusto nyo marinig yung mga shorts. Pero long form dun sa podcast, marami yan. Search nyo lang din Frank on YouTube. And syempre yung brands natin is MNLA Official on both IG and Facebook. mn-la.com yung website. Then Daily Flight Global, Facebook and IG, dailyflightglobal.com. And kung gusto nyo rin magpagawa ng merch, pagawa ng t-shirts, hoodies, all that. Kung ano nakikita nyo sa brand ko, pwede natin gawin for your brand. Mag-DM na lang din kayo sa MNLA Official. Alamin nyo kung paano mag-order na wholesale, then they will assist you. And sa Formula 100 Zone, kung gusto nyo makasama sa isang group, community na puro negosyante, aspiring business people, baguhan, expert, yan, sama-sama tayo dun sa Formula 100 Zone. And meron din akong digital product na formula100club.com, yun yung website. Doon yung makikita, I share different lessons on how I built the business dito sa Philippines. Lahat na kailangan mo from A to Z. Branding, everything. Kumbaga, pakinggan mo na lang yun. After that, makakapagtayo na ng business na makakagawa ng multi-millions worth in dollars, hindi lang peso. Kasi yun yung nagawa yung nagawa ko eh. Correct. So, yun yung share ko lang din. Ito yung blueprint. Ito yung blueprint. Almost complete. So, check out nyo na rin.
Alright, and again, salamat sa inyo, Leo and Paolo. Maraming salamat. Yo, Thank you very sobrang saya much. ng podcast na to. And share ko lang din sa audience na bago pa mag-start yung podcast, meron silang ginawang grounding. I just wanna let them know na napakaganda ng energy na ginagawa nilang dalawa. Like, the energy is like immaculate. Sinet nila yung vibe namin dito. We had a little prayer. Like, everything was so smooth. Ganda na energy. I hope you guys support these two. Sana marami pa silang guests na ma-invite dito. Sana maulit pa tong kwentuhan namin, di ba? Soon. Yeah. Kasi For parang sure. bitin pa ako eh. So, konti pa eh. So marami pa tayong, we can go deeper pa. Itong dalawang to, parang ang lalim din nila. So we can go deeper pa, I think. Let us know kung gusto nyo mag-go deeper pa kami, di ba? Yun. So, for sure. yan, so let them know din kung may gusto pa kayong suggest sa kanila. Tingin ko, sabihin nyo sa kanila na they need more episodes. Yes. Tingin ko yun talaga yun. Kasi nabibitin ako sa algorithm eh. Nakikita ko sila dati pa pero nabibitin ako sa algorithm. Parang kulang yung nakikita ko. Dapat more. Diba? Para sa ikagaganda ng Pilipinas. Yeah. Para sa faster growth and advancement ng bansa natin. Oy, thank you so much, Soba. Let's Coming get it. from you, sobrang Grabe, yeah. kinikilig kami dyan. Yes, sir. Kinikilig kami dyan. In all honesty yun, in all honesty. Talagang inanahan mo ng gas yung fire namin. Oh, Sige. yes, sir. Mas More mag-create pa kami more contents like More. this. Na imagine coming from D. Frank Mendoza. Yan. Let's get Mendoza, it. pare. Maraming salamat again, so maraming salamat sa'yo. Salamat Thank you, din, Sob salamat. Frank. Marami pa tayong episode Bro, sa susunod for Thank sure. you. Yes, sir. So, lahat ng mga links na sinabi kayo ni Sob Frank, ilalagay namin sa description, sa caption, no, Salamat. para i-click nyo na lang din na kayo mahirapan. Salamat, sir. Maraming salamat sa mga Sob. Keyword. Natin, ano pa nga ba? MNLA. MN Yes. plus LA. MN. Plus LA. Okay. Type nyo lang dyan, comment nyo lang MN plus LA para ma-shoutout namin kayo sa aming next episode. And Giveaway, magpag-giveaway Yeah, na tayo. Meron kami, sticker. Hindi, ako, magpapag-giveaway na rin ako. Nice. Tayo na lang pumili. Okay, Yeah. sige. Padala tayo ng 2K GC. Okay. Ito ako sa inyo. So, padala tayong GC, 2K, sila napipili. Siyempre, may GC rin silang dalawa for me. Diba? Mga nyo na lang yan. Tapos, pili na lang kayo sa comment section. Yeah. Kayo na sige. bahala. Alright? Sige, yung may Padala ko sa inyo. pinakamagandang learning nila. I-share nyo kung yan. yung biggest learning nyo from this video. Mm. At syempre, hashtag MN plus LA. At yung mapipili namin, 2K GC from Sob Frank. Let's get it. Alright, maraming salamat guys. Kita-kita ulit tayo sa next episode ng Timawa Podcast.